Sa gabi ng aking kasal, nagtago ako sa ilalim ng kama para biruin ang aking asawa. Gusto kong patawanin siya. Sorpresahin siya. Simulan ng aming buhay magkasama sa isang nakakatawang kuwento na pagtatawanan namin sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi siya ang pumasok sa silid. May ibang tao ang tumawid sa pintuan. Inilapag ang telepono sa kama at inon ang speakerphone. Ang sumunod kong narinig ay nagpatindig ng aking balahibo. Bago tayo magsimula, isulat muna sa comment section kung saang syudad kayo nanonood. Manila, Cebu, o sa ibang bansa. Dalangin ko sa lahat ng nag-like at nag-subscribe. Sana ay manatili kayong malusog at pagpalain sa inyong kabuhayan. Dati, ang kasal ay parang isang mainit na tahanan. Isang kanlungan na laging nagbibigay ginhawa sa dibdib. Naniwala ako na hanggat kasama ko si Carlos, magiging maayos ang lahat sa buhay. Ang manipis na puntas ay kumapit sa matigas na hibla ng alpombra. Mukha itong katawa-tawa. Naiintindihan ko iyon. Isang 30 taong gulang na babae na nagtatago sa ilalim ng kama sa gabi ng kanyang sariling kasal. Tulad ng isang bata na naglalaro ng taguan. Ngunit gusto kong makita ang mukha ni Arturo. Paulit-ulit kong iniisip ang eksenang ito. Pumasok siya sa aming honeymoon suite. Luluwagan ang kanyang kurbata. Marahil ay tahimik na babanggitin ang aking pangalan sa malambot. Pagod na boses na lubos kong minamahal. Ang pagbabago ay hindi dumating nang sabay-sabay. Unti-unti itong lumitaw. Halos hindi napansin tulad ng maliliit na lamat sa dingding na sa simula ay hindi nakikita. Ngunit sa kalaunan ay lumaki at hindi na kayang balewalain. Si Carlos ay nagsimulang umuwi ng mas gabi kaysa sa dati. Sabi niya, maraming trabaho, tumaas ang target sa opisina, at ang mga bagong proyekto ay nangangailangan ng overtime. Ang mabigat na pintuan na gawa sa mahogany ay bumukas ng may langgit-ngit. Kinagat ko ang aking labi upang hindi matawa. Ang buong katawan ko ay nanigas. Handang lumabas anumang oras. Ngunit hindi iyon ang mga hakbang niya. Hindi iyon ang tiyak at kalmadong mga hakbang ni Arturo, kundi ang matalim at sadyang pagkalansing ng takong. Tak, tak, tak. Mahal na takong. Nilamig ako. Sa manipis na siwang sa pagitan ng kumot at sahig, nakita ko ang pilak na takong na huminto sa gitna ng silid. Agad ko itong nakilala. Pag-aari iyon ni Valentina Gomez. Ang aking bagong kasal na biyenan. Oo, Agatha. Nasa silid ako. Ang boses ni Valentina ay matatag. May awtoridad. Hindi siya bumulong. Nagsalita siya na para bang lahat ng narito ay pag-aari niya. Inon niya ang speakerphone at inihagis ang telepono sa kama. Ang mismong kama na pinagtataguan ko. Nalagkit ang spring ng kutson sa itaas lamang ng aking ulo, bahagyang lumubog. Umalis na sila? Tanong ng isang manipis na boses mula sa telepono. Si Arturo ay nasa ibaba, nag-aasikaso ng catering. Sagot ni Valentina. At ang babae? Sino ang nakakaalam kung nasaan siya? Marahil ay nakaupo sa banyo at inaayos ang kanyang murang makeup. Nagsimula siyang maglakad sa silid. Ang tak-tak-tak ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa aking tainga, tulad ng mga putok ng baril. Ang aking puso ay kumakabog na, para bang lalabas sa aking dibdib. Ang babae na may murang makeup. Ilang oras lamang ang nakalipas. Niyakap ako ng kaparehong babae na may luha sa mata. Tinatanggap ako sa pamilya. Tinatawag akong isang pagpapala. Kaya, tapos na? Tanong ni Agatha. Tapos na ang lahat. Sagot ni Valentina. Narinig ko ang pag-click ng lighter. Pagkatapos ay isang mahaba at kontentong pagbuga ng usok. Lumutang ang usok pababa sa sahig. Ang singsing ay nasa kanyang daliri. Ang mga papeles ay napirmahan. Nakulong siya at hindi niya alam. Tumawa siya ng tuyo at malupit. Si Andrea. Tanga. Probinsya ng walang silbi. Akala niya nanalo siya sa loto sa pagpapakasal sa aking anak. Hindi niya alam na ito ay isang pagkukunwari lamang. Nginig ang aking mukha. Ang aking mga kamay ay lumamig. Ano ang pinag-uusapan niya? Sigurado ka tungkol sa penthouse? Tanong ng boses mula sa telepono. Kung maghiwalay sila,
Hindi niya kukunin ang kalahati, di ba? Nakaayos na ang lahat. Sagot ni Valentina. Binaba ang boses sa isang tono ng pagsasabuatan na nagpaikot sa aking tiyan. Magkasama silang maninirahan ng 1 taon. Maximum na 1 at kalahating taon. Sapat lamang upang magmukhang kapani-paniwala ang lahat. Huminto siya. Tila tinatamasa ang bawat salita. Pagkatapos ay magsisimulang magreklamo si Arturo. Ipakikita namin siyang hindi matatag. O mas mabuti pa, gagawin naming napakasakit ng kanyang buhay na siya mismo ang aalis. Mayroon kaming lahat ng resibo na nagpapatunay na siya ang nagbayad ng paunang bayad. Kukunin namin ang penthouse sa korte. Wala siyang sapat na pera para sa isang disenteng abogado. Tinakpan ko ang aking bibig ng 2 kamay. Ang mga luha ay nangangamot sa aking mga mata. Ang penthouse. Ang aming magandang penthouse sa Makati. Legal na nakapangalan sa akin. Ngunit pinayagan ko si Arturo na asikasuhin ang lahat ng papeles upang palakihin ang kanyang ego, upang iparamdam sa kanya na siya ang tagapagtaguyod. Siya ay halos ulila. Patuloy ng aking biyenan habang naghuhubad ng isa sa kanyang sapatos. Bumagsak ito ilang pulgada lamang mula sa aking ilong. Ang kanyang ama ay isang retiradong sundalo. Nabubuhay sa pensyon sa Cebu. O baka hindi doon. Sino ang nakakaalam? Wala siyang safety net. Kapag nakuha na namin ang mga ari-arian, babalik siya sa pinanggalingan niya. Sa wakas ay makakapagpakasal si Arturo sa isang babae na may tunay na klase tulad ni Ingrid. Ang pangalan ay tumama sa akin. Tulad ng isang suntok. Si Ingrid, ang matagal ng kaibigan ni Arturo. Ang babae na nakasuot ng makipot na pulang damit, na masyadong malapad ang ngiti sa buong kasal. Si Arturo ay umaakyat, sabi ni Valentina, nagbuga ng usok sa kisame. Kailangan lang niya ng stepping stone. At si Andrea? Well, si Andrea ay isang napakatibay na stepping stone. Nanginginig ako ng husto na kinatakutan ko na baka manginig ang sahig sa ilalim ko. Hindi ito biro o hindi pagkakaunawaan. Ito ay pagnanakaw. Ang aking kasal, ang aking pag-ibig, ang aking buhay, lahat ay isang maingat na pinlanong panloloko, na ang tanging layunin ay kunin ang aking ari-arian. Biglang tumigil si Valentina sa paglalakad sa silid. Teka, lumapit siya sa kama. Nakita ko kung paano lumingon ang kanyang mga paa sa aking direksyon. Yumuko siya. Huminto ako sa paghinga, sa manipis na siwang. Nakita ko ang kanyang kamay na umabot sa ilalim ng kama. Ang mahaba, perpektong manicured na mga kuko ay kumakalmot sa sahig ng ilang pulgada lamang. Mula sa aking mukha, may kinuha siya. Ang aking perlas na hikaw. Marahil ay nalaglag ito nang gumapang ako sa ilalim ng kama. Inilapit niya ito. Tinitingnan. Basura. Bulong niya. At inihagis ang hikaw sa nightstand. Plastic siguro. Tumayo siya. Halos mahilo ako sa lunas. Ngunit hindi ito nagtagal. Bumalik ang hawakan ng pinto. Ma? Ang boses ni Arturo. Nandito ako. Darling, kanta ni Valentina. Agad na naging mapagmahal na ina. Pumasok ang aking asawa sa silid. Ang lalaking pinanumpaan ko ng pag-ibig at katapatan wala pang 3 oras ang nakalipas. Naghintay ako, nanalangin, umaasa ng buong puso na may sasabihin siya, na ipagtatanggol niya ako. Ngunit sa halip, huminga siya ng malalim at bumagsak sa kama. Sa itaas lamang ko. Nandito ba siya? Wala, sagot ni Valentina. Siguro naglalakad kung saan sa pasilyo. Makinig. Kailangan nating pag-usapan ang bank transfer bago siya bumalik. Alam ko, ma, alam ko. Ungol ni Arturo. Pero bukas na lang. Ngayon kailangan ko pang magpanggap na masaya ako sa aming unang gabi. At kakailanganin iyon ng maraming lakas. May bumagsak sa loob ko. Hindi ito basag. Ito ay isang malinaw. Tiyak na pagbagsak. Ang inosenteng si Andrea
ay namatay sa maalikabok na dilim sa ilalim ng kama. At may ibang bagay ang nagsisimulang gumising. Maingat kong ipinasok ang aking kamay sa corset ng aking damit at kinuha ang aking telepono. Tahimik kong hinawakan ang screen at inon ang voice recorder. Ang pulang linya ay tumakbo. Magpatuloy. Naisip ko, nararamdaman ang lamig na galit na bumabalot sa akin. Magpatuloy sa pagsasalita. Ibigay niyo sa akin ang lahat. At nagsalita sila upang maunawaan kung bakit ang isang babae na may master's degree sa business administration at isang trust fund na sapat upang bilhin ang buong hotel na ito ay nagtatago sa ilalim ng kama. Nagpapanggap na mahirap, kailangan mong maunawaan ang aking ina. Ang aking ina, si Elena Valderrama, ay ang pinakamabait na tao na makikilala mo. At kasabay nito ay napakayaman. Isang tagapagmana ng isang shipping empire. Pinakasalan niya ang aking ama. Si Victor, noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang negosyo sa konstruksyon. Sila ay isang malakas na mag-asawa. Ngunit ang aking ina ay nagmahal ng buong puso. Nang siya ay namatay 10 taon na ang nakalipas, hindi cancer ang pumatay sa kanya. Ang pumatay sa kanya ay ang baliw na puso. Nalaman niya na ang kanyang sariling kapatid na babae at matalik na kaibigan ay naglalabas ng pera mula sa kanyang mga charitable fund sa loob ng maraming taon. Hindi nila siya mahal. Mahal nila ang maibibigay niya sa kanila. Sa kanyang kama ng kamatayan, hinigpitan niya ang aking kamay at pinapangako ako ng isang bagay. Andrea, bulong niya sa isang napakapilipit na boses na tila malapit ng mabasag. Humanap ka ng isang taong magmamahal sa iyo, kung sino ka. Hindi dahil sa iyong apelyido. Hindi dahil sa iyong bank accounts. Mag-ingat ka, darling. Ang pera ay isang magnifying glass. Ipinapakita nito ang mga tao kung sino sila. Ngunit minsan, ay nakakasunog. Bago mo pa man makita ang katotohanan, ang pangako na iyon ay naging batas sa akin. Ang aking ama, si Don Victor, ay sineseryoso ang babala na ito. Sa negosyo, siya ay isang maninila. Ang CEO ng Apex Group ay nagturo sa akin na magbasa ng mga kontrata bago pa man ako magbasa ng mga fairy tale. Nang magsimula akong makipag-date, wala akong pinagkakatiwalaan. Nararamdaman nila ang pera. Andrea, sabi niya. Tinitingnan ka nila at nakikita ang isang tiket sa loto. At pagkatapos ay nagkaroon ako ng ideya para sa isang pagsubok, isang filter. Lumipat ako mula sa aming pamanang lupain sa Tagaytay at umarkila ng isang simple, medyo luma na apartment sa isang lugar ng mga manggagawa. Nagmamaneho ako ng 50 taong gulang na Toyota Vios. Nagtrabaho ako bilang administrative assistant sa isang logistics company. Isang trabaho na talagang gusto ko dahil sa kalmadong routine nito. Bagamat sa gabi, palihim kong pinamamahalaan ang aking sariling investment portfolio. Sa buong mundo, ako si Andrea. Isang mabait na babae na may mga student loan at isang mahigpit na budget para sa groceries. At pagkatapos ay nakilala ko si Arturo. Isang maulan na Martes. Tumakbo ako papunta sa coffee shop at nahulog ang aking wallet sa isang puddle. Kumalat ang putik sa lahat ng dako. Malapit na akong umiyak. Napakasama ng linggo. Isang guwapong lalaki na nakasuot ng medyo lumang jacket ang pumulot ng wallet at pinunasan ng putik sa kanyang manggas. Sa tingin ko, sa iyo ito, sabi niya, na may ngiti. Mayroon siyang mainit na mga mata. Hazel na may berdeng batik. Sinuri ko ang aking wallet, walang nawawala. Bilang pasasalamat, inalok ko siyang bigyan ng kape. Masaya akong gagawin iyon, sagot niya. Tinitingnan ang kanyang relo. Mayroon akong mga 20 minuto bago ako kailangan bumalik sa site. Sa huli, nag-usap kami ng 2 oras. Sinabi niya na nagtatrabaho siya sa sales, na palagi siyang hirap na abutin ang mga target, na nagmamaneho siya ng lumang kotse, na laging nasisira. Nagkwento siya tungkol sa mga pangarap na maglakbay. Makita ang sining sa Italia, lahat ng gusto niya at hindi niya kayang bilhin. Wala akong pakialam kung mayaman ako o wala, sabi niya. Tinitingnan ako sa mata. Gusto ko lang ng isang buhay na totoo. Mga almusal sa linggo, isang aso,
Isang tao na makakasama ko lang sa katahimikan. Iyon mismo ang gusto kong marinig. Sa sumunod na 2 taon, pumasa si Arturo sa lahat ng pagsubok. Hindi siya humingi ng pera sa akin. Nagdadala siya sa akin ng mga bulaklak na ligaw, pinitas sa gilid ng kalsada, dahil hindi niya kayang bumili ng mamahaling rosas. Ngunit sinabi niya na mas maganda ang mga ito. Pinutol niya ang mga kupon kasama ako. Nang masira ang aking kotse, isang maingat na pinlanong pagkasira araw-araw sa loob ng 1 linggo. Gumagawa siya ng 40 minutong detour para sunduin ako. Minahal ko siya ng malalim, baliw, at tanga. Ipinakilala ko siya sa aking ama. Ngunit pinanatili ko ang kasinungalingan. Sinabi ko kay Arturo na si Don Victor ay isang retirado. Dating foreman, nabubuhay sa kanyang pensyon sa Cebu. Sumakay si Papa, bagamat umungol siya. Binibisita niya ako na nakasuot ng flannel shirt, nagreklamo tungkol sa presyo ng gas, at itinago ang kanyang Patek Philippe na relo sa kanyang bulsa. Hindi siya masama. Pag-amin niya isang beses pagkatapos ng hapunan, habang hinahalo ang murang serbesa na kinamumuhian niya. Ngunit siya ay malambot. Andrea. Masyado siyang nakikinig sa kanyang ina. Masyado siyang gumagalang sa kanya. Ayos lang iyon. Ipinagtanggol ko siya. Napakaliit kong pagkakamali. Sa aming unang pagkikita, sinuri ako ni Valentina mula ulo hanggang paa, na para bang ako ay isang mantsa sa kanyang alpombra. Siya ay naninirahan sa isang maliit, makalat na bahay, ngunit kumilos na parang isang napatalsik na reyna. Paulit-ulit niyang sinasabi na si Arturo ay karapat-dapat sa mas marami at na ang buhay ngayon ay napakamahal. Sabihin mo sa akin, Andrea, sabi niya na may ngiti na nagpapalamig sa silid. Sa tingin mo ba ay kaya mong buhayin ang isang pamilya sa suweldo ng isang administrative assistant? Kailangan ni Arturo ng isang babae na magpapataas sa kanya. Ngumiti ako at nilunok ang insulto. Iniisip, kung alam mo lang. Naniniwala ako na pagkatapos ng kasal, kapag inihayag ko ang katotohanan tungkol sa aking pera, magiging masaya siya. Balak kong sabihin kay Arturo ang lahat sa panahon ng aming honeymoon. Gusto kong makita ang kanyang mga mata na nagningning kapag nalaman niya na hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa mga bayarin. Lubos akong sabik na ibigay sa kanya ang buong mundo na hindi ko napansin. Plano na niyang nakawin ang maliit na bahagi ng mundo na ipinakita ko sa kanya. Ang paghahanda para sa kasal ay dapat na ang pinakamasayang panahon ng aking buhay. Ngunit, sa pagbabalik tanaw, nakikita ko ang mga babala na kumakaway ng napakalakas na halos tumama sa aking mukha. Una ay ang guest list. Ipinipilit ni Valentina na imbitahan ang buong pamilya. Ito ay usapin ng imahe. Sumagot siya nang magmungkahi ako ng isang maliit at intimate na okasyon. Kailangan nating ipakita na ang pamilya Santos ay yumayaman. Dahil ako ay kunwari mahirap, inakala ni Valentina at Arturo na hindi ako makakapagbayad ng malaki. Sadyang sinabi niya na magbabayad siya ng bahagi. Ngunit sa bawat pagkakataon na dumating ang bill para sa mga bulaklak o sa venue, nakakalimutan niya ang kanyang wallet sa kotse o tinanggihan ng bangko ang kanyang card. Sa huli, halos lahat ay binayaran ko mula sa aking ipon. Mga ipon, na sa katunayan ay isang walang limitasyong black card na nakatago sa isang lihim na compartment ng aking wallet. At pagkatapos ay dumating si Ingrid. Kailangan mong makilala si Ingrid, sabi ni Arturo isang gabi. Mga 3 buwan bago ang kasal. Parang kapatid ko siya. Magkasama kaming lumaki. Siya ay nakamamangha sa pinaka-obvious na paraan. Makikitid na damit, malakas na tawa, at isang nakababahalang ugali. Nahawakan ang braso ni Arturo sa tuwing nagsasalita siya. Nang mag-inuman kami, halos hindi niya ako tiningnan. Sa buong gabi, inaalala niya ang mga kuwento at inside jokes niya kay Arturo na hindi ko naintindihan. Ay, naalala mo ba ang gabing iyon sa Boracay? Tumawa siya, yumuko sa kanya. Sabi mo hindi ka makakapunta. Sabi ko, nalito. Huminto si Arturo ng 1 segundo. Ito ay isang biyahe, pagkatapos ng graduation. Nag-ipon ang mga magulang. Sa loob ng maraming taon. Mahal ni Valentina si Ingrid. Tahasan niya kaming pinagkumpara.
Ingrid, napakaganda ng damit na iyan. Mukha kang bituin ng pelikula. At pagkatapos, lumapit sa akin. Andrea, baka pwede kanyang isama sa pamimili. Palagi kang simple magdamit. Tinanggihan ko. Sinabi ko sa sarili ko na tiwala ako sa sarili. Mayroon akong singsing. Mayroon akong lalaki. Ngunit ang tunay na problema ay ang penthouse. Kailangan naming tirahan. Ang bachelor pad ni Arturo ay napakaliit. At ang akin ay hindi para sa dalawa. Nakakita ako ng isang nakamamanghang penthouse sa Makati. Ito ay isang foreclosed na ari-arian ng bangko na nagkakahalaga ng 850 pesos milyon. Ngunit kahit ganoon, ang presyo ay hindi kayang abutin ng isang administrative assistant at isang salesman. Mayroon akong mana. Sabi ko sa kanya isang gabi. Ito ay isang kalahating katotohanan. Iniwan ako ng lola ko ng pera. Sapat na para bilhin ito kaagad. Halos lumuwa ang mga mata ni Arturo. Agad? Seryoso ka? Oo. Gusto kong magsimula tayo ng walang utang. Kinagabihan din iyon, dumating si Valentina. Bigla akong naging napaka-interesado sa kanya. Sinuri niya ako ng may kalkuladong tingin. Napakagandang balita. Andrea? Bulong niya. Ngunit ang pagbili ng ari-arian ay isang komplikadong bagay. Mga buwis? Siguro? Pananagutan? Hindi ka pa nakikitungo sa ari-arian. Si Arturo ay nakikipag-ugnayan sa mga kontrata araw-araw. Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa kanya? Oo, kaya ko. Sabi ni Arturo, hawak ang aking kamay. At isipin mo ang hitsura. Gusto kong maramdaman na nag-aambag ako. Kung ililipat mo ang pera sa aking account, pipirmahan ko ang tseke at aayusin ang lahat. Hayaan mong isipin ng mga kapitbahay na ako ang may-ari ng bahay. Please. Para sa aking dignidad. Mukha itong walang katotohanan, ngunit mukha siyang napakatapat. At si Valentina ay tumango nang may pag-apruba. Ito ay usapin ng respeto, Andrea. Hindi dapat hiyain ng asawa ang kanyang asawa. Bago pa man magsimula ang kasal, at ginawa ko. Inilipat ko ang pera, ngunit hindi ako naging inosente. Ibang klase ang pagpapalaki sa akin ng aking ama. Hiniling ko sa aking abogado, si Attorney Patricia Cruz, na ihanda ang mga dokumento. Ang pera ay dumaan sa account ni Arturo upang itala ang transaksyon, ngunit ang ari-arian ay nakarehistro ng 100% sa aking pangalan. Hindi binasa ni Arturo ang maliit na print. Nakita lang niya ang pera na pumasok at lumabas. Inakala niya na dahil pinirmahan niya ang tseke, ang penthouse ay kanya. Inakala niyang niloko niya ako. Naaalala ko ang araw na ibinigay sa amin ang mga susi. Pinilipit ako ni Arturo sa gitna ng walang laman na sala. Ang ating kastilyo. Sabi niya nang may pagmamalaki. Idiniin ko ang aking labi sa kanyang balikat at bumulong sa aking sarili. Ang aking kastilyo. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ngayon, nakahiga sa ilalim ng kama at nakikinig kay Valentina na nagsasalita tungkol sa kung paano nila kukunin ang penthouse. Lahat ay nagkaayos. Hindi nila alam ang katotohanan. Ang pagmamay-ari ay nakapangalan lamang sa akin. Sigurado sila na ito ay isang co-owned property. Binili gamit ang kanyang pera. Dahil ang tao ay dumaan sa kanyang account. Taos-puso silang naniniwala na kaya nilang patunayan na wala akong inambag. Ang boses ni Valentina ay nagbalik sa akin sa katotohanan. Kailan matatapos ang lease ng apartment ni Ingrid? Nanginginig ako. Nasa speakerphone si Ingrid. Hindi. Teka, hindi na si Agatha ang kausap ni Valentina. Kinausap niya si Arturo. Tinatanong siya tungkol kay Ingrid. Pagkatapos ng 6 na buwan, bulong ni Arturo, habang nakasubsob ang mukha sa unan. Kaya kailangan nating bilisan ang lahat. Ma, hindi ko kayang panatilihin siya sa sofa ng kanyang kapatid magpakailanman. At saka, kailangan ng bata ng sariling silid. Huminto ang mundo. Ang katahimikan sa ilalim ng kama ay nakakabingi. Isang bata. Hinawakan ko ang aking bibig. Nang buong lakas na naramdaman ko ang lasa ng dugo. Ang salitang iyon ay nakabitin sa hangin. Tulad ng nakalalasong usok. Huwag kang mag-alala tungkol sa bata.
sabi ni Valentina ng may tono ng negosyo. Maghahanda kami ng nursery sa ikalawang silid tulugan. Sa sandaling wala na si Andrea dito. At pipinturahan namin ang nakakatakot na kulay dilaw na pinili niya. Biglang kumirot ang aking tiyan. Malapit na akong sumuka sa alpombra. Buntis si Ingrid. Si Arturo. Ang aking asawa. Wala pang isang araw ang nakalipas. Ay nagbuntis sa kanyang kaibigan na parang kapatid. Naaawa lang ako sa kanya, ma. Sabi niya. Sa loob ng isang sandali, sumiklab ang isang maliit na spark sa aking dibdib. Marahil may konsensiya siya. Marahil ay nahihiya siya. Naaawa? Dahil saan? Tanong ni Valentina ng matalim. Dahil sa pagtiyak mo sa iyong kinabukasan? Hindi. Mabait lang si Andrea. Sabi niya nang walang katiyakan. Luto siya para sa akin. Nilinis niya ang aking kotse. Tinitingnan niya ako na parang ako ay isang bayani. Ang pagdurog sa kanya ng ganito ay malupit. Ay, iligtas mo ako sa mga luha na iyan, sabi ni Valentina ng may panunuya. Wala siyang silbi. Arturo, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Siya ay boring. Nagbabasa ng mga libro. Tuwing weekend sa halip na makipagkilala sa mga kapaki-pakinabang. Bumibili ng lahat ng may diskwento. Gusto mo ba talagang gugulin ang buong buhay mo sa isang babae na laging naghahanap ng mga sale? O gusto mong maging kasama si Ingrid na marunong magpakinang sa mataas na lipunan? Si Ingrid ay apoy. Bulong niya. At nagbago ang kanyang boses. Malibog. At si Andrea ay walang lasa, tulad ng vanilla. Ito ay mas masakit kaysa sa financial betrayal. Vanilla. Ibinaba ko ang aking buhay para sa kanya. Itinago ko ang aking mga designer clothes, ang aking pagmamahal sa mamahaling alak, ang aking koneksyon sa mga politiko at CEO. Lahat para lang maging komportable siya. Naging vanilla ako dahil naniniwala ako na gusto niya ng simple at malusog na pag-ibig. Iyon mismo, sabi ni Valentina. By the way, natanggap mo ba ang abiso mula sa bangko? Ang natitirang mga kontribusyon sa kasal ay naipasok na. 5 milyon na ang nasa aming joint account. Mabuti, bukas, ililipat mo ang kalahati sa aking account bilang gastos sa kasal. At pagkatapos ay unti-unti nating uubusin ang account na ito. Kapag nag-file ka ng annulment, wala na siyang ipaglalaban. Naintindihan ko. Umugong si Arturo ng pagtanggap. At ang penthouse. Nasa iyo ang mga dokumento? Mayroon akong resibo ng paglipat mula sa aking account sa nagbebenta. Sabi niya, pinapatunayan nito na nagbayad ako ng 850 pesos milyon. Hindi niya mapapatunayan ang pinagmulan ng pera. Kung sasabihin namin na ito ay isang pribadong pautang ng pamilya na ibinabalik ko. Mukha silang napakasiguro. Napakasiguro at napakabobo. Wala silang ideya tungkol sa forensic accounting. At tiyak na hindi nila alam na ang retiradong sundalo mula sa Cebu ay may legal na grupo na kayang lamunin ang mga tulad nila. Para sa agahan. Okay, bumangon. Utos ni Valentina. Maghugas ka. Mukha kang guilty. Kapag bumalik siya, kailangan mong maglaro ng role. Ngumiti. Pag-usapan ng kinabukasan. Hayaan mo siyang maging ligtas. Hindi ko talaga gustong matulog kasama niya ngayong gabi. Obligasyon mong tapusin ang kasal. Mariing putol ni Valentina. Mas nagiging komplikado ang annulment kung susubukan niyang gawin iyon. Kailangan natin ng legal separation para maibahagi natin ang ari-arian. Sige, unggol ni Arturo. Bumaba siya sa kama. Umangat ang kutsyon. At, sa wakas, tumigil sa pagdiin sa akin. Susuriin ko ang pasilyo. Malamang umiiyak siya sa hagdanan o kung saan. Aalis na ako! Anunsyo ni Valentina. Nauna akong kumuha ng duplicate key mula sa kanyang bag. Aalis na ako. Malamig na takot ang tumakbo sa aking balat. Naghalungkat siya sa aking bag. Ninakaw niya ang aking susi. Ang damdaming iyon ay nagpakulubot sa lahat ng bagay sa loob ko. Nakita ko ang kanyang pilak na takong na patungo sa pinto. Sinundan ito ng formal na sapatos ni Arturo. Good night, ma. Salamat sa lahat. Lahat para sa aking anak. Tandaan mo lang ang plano.
1 taon, at malaya ka na. Nag-click ang pinto. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi ito kalmado. Ito ay mabigat, puno ng enerhiya ng aking nagkakagulo na buhay. Naghintay ako ng 5 minuto, pagkatapos ay 5 minuto pa. Kailangan kong siguraduhin, dahan-dahan, na may namamanhid na katawan. Gumapang ako mula sa ilalim ng kama. Masakit ang lahat. Ang aking damit, napakaputi, napakaperpekto, ay ngayon ay kulay abo sa alikabok. Tumayo ako, at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Gusot na buhok, nakalatag na makeup. Ngunit ang aking mga mata, ay malinaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Isang malamig at mekanikal na kapayapaan ang bumalot sa akin. Iyon ding kapayapaan na mayroon ng aking ama nang sumalampak siya sa isang hostile takeover ng mga kakumpetensya. Naglakad ako papunta sa closet. Hinubad ang aking wedding gown. Isang simbolo ng aking sariling katangahan. At inihagis ito sa sulok. Nagsuot ako ng jeans at hoodie na inihanda ko para sa brunch sa umaga. Kinuha ko ang aking bag. Kinuha nga ni Valentina ang duplicate key sa apartment. Ngunit ang mga susi ng kotse ay naroon. Pati na rin ang aking black card. Binuksan ko ang pinto sa pasilyo. Walang tao. Malamang bumaba si Arturo sa lobby o sa bar. Nagpapalakas ng loob para bumalik at matulog sa akin. Hindi ko tinawag ang elevator. Nakasapatos, tumakbo ako pababa ng hagdanan. Lumabas ako sa malamig na dilim ng gabi. Natagpuan ang aking Toyota Vios na may Porsche engine sa ilalim ng hood, ang aking tanging maliit na kahinaan, at lumabas mula sa underground parking. Dinayal ko ang numero sa Bluetooth. Papa, sabi ko nang sumagot siya sa pangalawang ring. Andrea, gabi na. Ayos lang ba ang lahat? Hindi. Sagot ko ng mahinahon. Tama ka sa lahat ng bagay. Gisingin mo si Patricia. Uuwi ako. Maglalabas tayo ng digmaan. Karaniwan, ang biyahe patungong Tagaytay ay tumatagal ng 40 minuto. Nakarating ako sa loob ng 20 minuto. Huminto ako sa harap ng napakalaking gate na gawa sa wrought iron. Nakilala ng kamera ang numero. Tahimik na bumukas ang mga pinto habang nagmamaneho ako sa paikot-ikot na daanan sa pagitan ng mga lumang puno. Naramdaman ko ang balat ni Andrea, ang administrative assistant, na nag-alis sa akin. Bumabalik ako sa aking kaharian. Naghihintay ang aking ama sa beranda, nakasuot ng silk robe. May hindi-sindi na tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa tabi niya ay si Patricia, ang aking matalik na kaibigan, at ang pinakamahigpit na corporate lawyer. Nakasuot siya ng pajama. Ngunit bukas na ang kanyang laptop sa labas ng mesa. Isinara ko ang pinto ng kotse at umakyat sa mga baitang. Tiningnan ako ng aking ama. Nakita niya ang alikabok sa kanyang hoodie, ang tigas sa aking panga, at hindi niya sinabi. Sinabi ko na sa iyo. Binuksan lang niya ang kanyang mga bisig. Niyakap ko siya, at sa loob ng eksaktong 10 segundo, ay pinayagan ko ang aking sarili na maging isang bata muli. Umiyak ako, at pagkatapos ay bumitiw. Pinlano nila ang lahat. Sabi ko ng malinaw, si Arturo, ang kanyang ina, at si Ingrid ay gusto ang penthouse. Gusto nilang ubusin ang account. Buntis si Ingrid. Hirap na hirap si Patricia na pigilin ang pagkalabit. Buntis sa araw ng kasal mo? Oo. At nai-record ko ang lahat. Inilapag ko ang telepono sa salamin na mesa. At pinindot ang play. Sa katahimikan ng gabi, mas nakakatakot ang boses ni Valentina, ang salitang vanilla, ang plano na gawing impyerno ang aking buhay, ang usapan tungkol sa pagkuha ng pera mula sa kasal. Nang matapos ang recording, naging batong maskara ng galit ang mukha ng aking ama. Binasag niya ang hindi-sindi na sigarilyo sa dalawa. Sisirain ko siya, ungol niya. Bibilihin ko ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho at sisantihin siya. Ang kanyang ina ay nasa lansangan bago magtanghali. Umiling ako. Hindi. Masyadong mabilis. Masyadong madali. Tiningnan ko si Patricia. Kung agad kaming bumagsak, magpapanggap silang biktima.
Sasabihin nilang ako ay hysterical, naninibugho, at hindi sapat. Susubukan nilang ipaglaban ang penthouse, nagbabanggit ng verbal agreements at iba pang legal na kalokohan. Hindi, gusto kong durugin sila ng tama. Gusto kong maniwala sila na sila ang nanalo. At pagkatapos, ay bunutin ang lupa mula sa ilalim nila upang hindi na sila makabangon muli. Pinagputok ni Patricia ang kanyang mga daliri at lumitaw ang isang mapanganib na ngiti sa kanyang labi. Gusto ko ang paraan ng pag-iisip mo. Ano ang plano? Una, ang penthouse. Sabi ko, akala nila karapat-dapat sila dito dahil ang pera ay dumaan sa kanyang account. Kailangan nating tapusin iyan. Madali lang iyan, sagot ni Patricia. Nagtatype ng napakabilis. Dahil ang pagmamay-ari ay nakapangalan lang sa iyo, gagawa tayo ng prenuptial agreement. Ipapakita natin ito bilang requirement ng insurance company. Sasabihin natin kay Arturo na dahil sa halaga ng ari-arian, hinihingi ng insurer ang isang malinaw na may-ari para mabawasan ang mga panganib. Isasama natin ang isang clause kung saan tatalikuran niya ang anumang marital claims sa ari-arian kapalit ng mas mababang insurance premium. Siya ay sakim. Idinagdag ko. Kung sasabihin nating makakatipid siya ng 250,000 bawat buwan, pipirmahan niya ng hindi binabasa. Tapos na. Tumango si Patricia. Bago mag-umaga, kumpleto na ang mga dokumento. Sabihin mo sa kanya na ito ay standard procedure. Pangalawa, sumabat ang aking ama. Ang pananalapi. Kailangan mong paghiwalayin ang mga ari-arian. Kailangan kong ubusin ang joint account bago siya, sabi ko. Ngunit hindi ako maaaring maghinala. Hayaan mo na, payo ni Patricia. Hayaan mo siyang kunin ang pera sa kasal. Ito ay pain, ngunit kailangan nating suriin ang kanyang kasaysayan ng trabaho. Kung nagnanakaw siya sa iyo, halos tiyak na nagnanakaw din siya sa trabaho. Kinuha ng aking ama ang telepono. Hihilingin ko sa isang detective na suriin ng malalim ang kanyang mga benta at gastos sa kumpanya. Kung nagnanakaw siya sa amin, malamang na nagnanakaw din siya sa kanila. At ang bata? Tanong ko ng mahina. Kailangan natin ng ebidensya. DNA. Mungkahi ni Patricia. Hindi. Masyadong matagal iyon. Kailangan kong makipaglapit kay Ingrid. Kailangan kong umamin siya mismo. Sumimangot ang aking ama. Babalik ka doon? Andrea, hindi mo kailangan, sabi niya. Dito ka na lang. Bukas, ipapasa namin sa kanila ang mga dokumento. Hindi ako gumalaw. Tinawag niya akong walang lasa. Iniisip niya na ako ay tanga. Iniisip niya na ako ay mahina. Sabi ko. At sa aking katahimikan ay lumitaw ang isang mapanganib na bakal. Babalik ako. Gagampanan ko ang papel ng clumsy, inosenteng asawa, na iniisip niya na ako. Gagawin kong impyerno ang kanyang buhay sa susunod na buwan at mangolekta ng sapat na ebidensya upang ipadala siya hindi lamang sa korte ng annulment, kundi sa bilangguan. Tiningnan ko ang pagsisimula ng madaling araw na nagpapapula sa langit ng kulay lila. Gusto niya ng probinsya ng walang silbi. Sabi ko. Malalaman niya sa lalong madaling panahon na pinakasalan niya ang isang bitag. Bumalik ako sa hotel nang sumisikat na ang araw. Tahimik akong umakyat sa hagdan. Nagsuot muli ng pajama, ginulo ang aking buhok, at dumulas sa kama sa tabi niya. Amoy luma siyang champagne at kasinungalingan. Gumalaw siya, idinilat ang isang mata. Saan ka galing? Hindi ako makatulog. Bulong ko, nakangiti ng malawak at walang laman. Napakalaki lang ng aking pag-aalala para sa ating kinabukasan, mahal. Nasa ibaba ako. Nagpaplano ng ating buhay. Umungol siya at tumalikod. Ayos baby. Matulog ka. Tiningnan ko ang likod ng kanyang ulo. Matulog ka ng mahimbing. Ito ang huling mapayapang tulog sa iyong buhay. Kinabukasan, nagsimula ang pinakamahalagang pagtatanghal sa aking buhay. Nagising ako nang mas maaga sa kanya at nag-order ng almusal sa silid. Ang pinakamahal na pagkain sa menu. Eggs Benedict na may lobster, truffled potatoes,
champagne. Nang dumating ang bill, may labis na kasiglahan kong pinirmahan ito para sa room 402. Nagising siya. Kinukuskos ang kanyang mga mata. Ano ito? Breakfast celebration, sabi ko. Naisip ko, dahil mayroon tayong pera sa kasal, pwede tayong magpakasasa ng kaunting karangyaan. Nanginginig siya. Uy, kailangan nating mag-ingat sa perang iyan. Ang aking ina. Ibig kong sabihin, nagkasundo tayo na itabi ang mga ito para sa mga emergency. Ay, wag kang maging boring, sabi ko, habang kinakain ng strawberry. Bukod pa rito, nabook ko na tayo para sa couples massage sa spa. 350,000 pesos. Non-refundable. Sumiksik ang kanyang panga. Nakita ko kung paano niya mentally binabawas ang halagang iyon. Mula sa kung ano ang kanyang ninanais na nakawin. Para sa kanyang ina. Dapat tinanong mo muna ako. Pero asawa mo ako. Kumikislap ako ng inosente. Ay, oo. By the way, nahulog ang telepono mo sa ice bucket. Inilagay ko na ito sa bigas. Ano? Tumalon siya mula sa kama. Siyempre, hindi ito nahulog. Ngunit habang natutulog siya, indisable ko ang fingerprint lock upang ma-access ko ang telepono mamaya. Pagkalipas ng datong araw, lumipat kami sa penthouse. At doon ko sinagad ang lahat. Dumating si Valentina upang suriin ang apartment. Pumasok siya na parabang sa kanya ang tirahan. Dinadaanan ang mga ibabaw ng kanyang daliri. May alikabok dito. Kritikal niyang puna. Kailangan maging mas maingat. Ay, ang galing at dumating kayo, sigaw ko. Malapit na akong maglaba. Ngunit napakakomplikado ng makinang ito. Inakay ko siya sa laundry room. Sa loob ng washing machine, umiikot sa mainit na tubig na may industrial bleach, ay ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Isang vintage faux fur coat na iniwan niya sa bachelor pad ni Arturo. At ako, magiliw na kinuha, para linisin. Ito ang aking fur coat. Sigaw niya. Oo. Gusto kitang sorpresahin. Ngumiti ako. Para maging perpektong malinis. Sinira niya ang hatch. Lumabas ang tubig sa sahig. Kinuha niya ang isang kulay abo, gusot na buhol, na parang isang nalunod na daga. Sumigaw siya. Ito ay dry clean only. Nagkakahalaga ito ng 1,500,000. Ay, hindi. Umiyak ako. Nagpatuloy ang mga peking luha sa aking pisngi. Gusto ko lang tumulong. Napakaliit ng label. Tumakbo si Arturo. Ano ang nangyari? Sinisira niya ang aking fur coat. Sigaw ni Valentina. Tingnan mo. I'm so sorry, hikbi ko. Habang idinidiin ang aking mukha sa dibdib ni Arturo. Simple lang akong babae. Wala akong alam tungkol sa mamahaling fur coats. Tiningnan niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay ako. Nagalit siya. Ngunit naaalala niya ang plano. Kailangan niyang panatilihin akong nasa mabuting kalooban. Ayos lang ma, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Aksidente iyon. Hindi alam ni Andrea. Lumabas si Valentina sa apartment. Hawak ang basa niyang fur coat. Nang gabing iyon. Habang si Arturo ay nangingit-ngit sa galit sa sofa, inilabas ko ang mga dokumento na inihanda ni Patricia. Darling, sabi ko, humihinga ng bahagya, napakahihiya ko sa nangyari sa fur coat. Gusto kong siguraduhin na wala na akong sisirain pa. Dumating ang isang sulat mula sa insurance company ngayon. Sinasabi nila na dahil sa mataas na halaga ng penthouse, napakalaki ng pananagutan sa ilalim ng policy. Huminto ako upang palakasin ang epekto. Ngunit kung pipirmahan mo ang waiver na ito, at sasabihing hindi ikaw ang pangunahing may-ari, ang insurance premium ay bababa ng 2,050,000 pesos bawat buwan. Dahil napakamahal ko ngayong araw, naisip kong makakatulong ang pagtitipid dito. Ang mga mata ni Arturo ay nagningning sa salitang 250,000 patos. Hayaan mong tingnan ko. Mabilis niyang binasa ang dokumento. Makapal ang teksto, puno ng legal na terminolohiya. Nakita niya ang bold na pamagat. Waiver of insurance liability.
Ang talata kung saan tinalikuran niya ang anumang karapatan ng mag-asawa sa ari-arian ay nilaktawan lang niya. Sige, sabi niya. Kinuha ang panulat. At least, sinusubukan mong ayusin ang iyong gulo. Pinirmahan niya. Tiningnan ko ang pagkatuyo ng tinta. Click! Sumara ang bitag. Sa sumunod na 2 linggo, naging bagyo ako ng incompetence. Nagluluto ako tuwing gabi, ngunit aksidenteng naglalagay ng asin sa halip na asukal sa kanyang kape. Sinira ko ang kanyang paboritong cashmere sweaters. Nakalimutan kong bayaran ng internet at hindi siya nakapaglaro ng video games sa loob ng 3 araw. Hinahantong ko siya sa limitasyon at habang lalo siyang nawawalan ng pag-asa, mas madalas siyang tumatakbo kay Ingrid. Sinundan ko siya, naglagay ang aking ama at isang pribadong detective ng GPS tracker sa kanyang kotse. Sa tuwing sinasabi niyang magtatagal siya sa trabaho, naroon siya sa apartment ni Ingrid. Isang gabi, umuwi siya na amoy ng pabango niya. Isang murang vanilla scent. Napakahirap ng trabaho. Buntong hininga niya. Bumagsak sa sofa. Masyado kang nagtatrabaho, sabi ko. Habang minamasahe ang kanyang mga balikat. Kailangan mo ng pahinga. Bakit hindi tayo magkaroon ng hapunan? Ano? Hapunan. Para sa iyong pamilya, ang iyong ina ay galit pa rin sa fur coat. Gusto kong magbayad puri. Imbitahan natin silang lahat. Si Valentina, ang iyong mga pinsan. At si Ingrid din. Siya ang iyong matalik na kaibigan, di ba? Nag-aalangan si Arturo. Hindi ko alam, Andrea. Hindi ka naman mahusay magluto. Magpa-practice ako. Pangako ko. Please. Gusto kong ipakita sa kanila na kaya kong maging perpektong asawa. Mayabang siyang ngumiti. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Hayaan mo siyang mapahiya, sabi ni Valentina, para mas madaling ipaliwanag ang annulment. Makikita ng lahat na wala siyang silbi. Sige, sagot ni Arturo. Sa susunod na Sabado, wag lang sirain ang lahat. Hindi ko sisirain. Ngumiti ako. Ito ay magiging isang gabi na hindi malilimutan ng sinuman. Mabilis na lumaki ang guest list. Si Valentina, na umaasa ng isa pang pagkatalo ko, ay inanyayahan ang kanyang kapatid na babae, 2 mapanlikhang pamangkin. At syempre, si Ingrid. Pupunuin ko ang aking bahay ng mga taong kinamumuhian ako. Dumating si Patricia, habang nasa trabaho si Arturo, upang tulungan akong maghanda. Sa katunayan, naglalagay kami ng maliliit na kamera sa sala at kainan. Sigurado ka? Tanong niya, habang sinisuri ang imahe sa tablet. Magiging mahirap ito. Kailangan ko ng mga saksi, sabi ko. Habang hinihiwa ang sibuyas ng may halos galit na katumpakan. Kailangan kong sabihin nila ang pinakamasamang bagay sa kamera. At kailangan kong kumpirmahin ang pagbubuntis. Sa araw ng hapunan, maaga akong gumising. Pumunta ako sa supermarket at bumili ng pinakamura, pinakamababang kalidad na produkto. Mataba na ground meat, lantang gulay, at boxed wine na mas mura sa P1000. Pagkatapos, pumunta ako sa banyo habang naliligo si Arturo. Naghalungkat ako sa kanyang gym bag, ang parehong bag na kunwari ay dinadala niya sa trabaho, ngunit sa katunayan ay ginagamit niya para makipagkita kay Ingrid. Sa gilid na bulsa, nakita ko ang resibo ng botika, prenatal vitamins. Kahapon ang petsa. Nahuli ka! Isinuksok ko ang resibo sa aking bulsa. Nagsimulang dumating ang mga bisita ng 6 p.m. Si Valentina ang unang pumasok, nakasuot ng bagong damit, na, hinala ko, ay binili niya mula sa kompensasyon sa kasal na ibinigay sa kanya ni Arturo. Well, huminto siya, lumingon, at least, sa pagkakataong ito, nilinis mo ang sahig. Maligayang pagdating. Valentina, kanta ko, habang binubuhusan siya ng isang baso ng murang alak. Humigop siya, at sumimangot. Anong klaseng suka ito? Designer blend, kasinungalingan ko. Pagkatapos ay dumating si Ingrid. Pumasok siya. Hawak ang kamay ni Arturo. Nakakapit ng mahigpit sa kanya. Nakasuot siya ng maluwag na damit upang itago ang kanyang tiyan.
Ngunit napansin ko kung paano niya aksidenteng hinahawakan ito. "Hello, Andrea." Sabi niya na may matamis na boses. "Ang cozy dito." "Hello, Ingrid. Masaya akong dumating ka." Sagot ko, tinitingnan ang kanyang tiyan. Mukha kang masigla. Napakislot siya at inalis ang kanyang kamay. Tumayo si Arturo sa pagitan namin. "Halika, inom tayo. Gutom na ako." Pumunta ako sa kusina. Ang menu para sa gabi, piniritong matigas na roast beef, malapot na mashed potatoes, at salad na halos puro ubod ng iceberg lettuce. Habang nagluluto, nakinig ako sa recording mula sa kamera sa sala. "Diyos ko, ang alak na ito ay basura," sabi ni Valentina. Hindi ako makapaniwala na pinakasalan niya iyan. Hindi man lang dahil sa pera. "Tahimik, ma," bulong ni Arturo. "Ilang buwan na lang, pagkatapos kukunin natin ang penthouse. Ibebenta ito at bibili ng isang malaking bahay sa labas ng bayan." "Ayoko nang magtago," reklamo ni Ingrid. "Masakit ang likod ko. Gusto kong i-post ang ating mga larawan." "Malapit na, baby," tawa ni Arturo. "Kapag naibalik na natin ang probinsya ng walang silbi sa kanyang lugar." Hinawakan ko ang gilid ng counter na parang mamuti ang mga buto. Huminga ako ng malalim at kinuha mula sa aking bulsa ang espesyal na pampalasa na inihanda ko ng maaga. Hindi ito lason. Hindi ako kriminal. Ito ay isang hindi kanais-nais na dami ng asin at suka para sa sarsa. Hapunan ay ihain na. Masayang anunsyo ko. Umupo kami sa mesa. Agad na pinagtawanan ng mga pamangkin ni Valentina ang aking magkakaibang napkin. "Well, Andrea," simula ni Valentina, sinaksak ang kutsilyo sa karne na mukhang goma. Sabi ni Arturo, "Iniisip mong kumuha ng cooking classes." Halata na hindi ka pa nagsisimula. Nagtawanan ang buong mesa. Tumawa din si Arturo, hawak ang kamay ni Ingrid sa ilalim ng mesa. Sa katunayan, sabi ko na may bahagyang nanginginig na boses. Patuloy na naglalaro, sinikap ko ng husto. Ang pagsisikap ay hindi nangangahulugang marunong. Ngiti ni Ingrid. Ang ilang kababaihan ay ipinanganak upang maging asawa, at ang ilan ay hindi. Paano iyon? Tanong ko. Tinitingnan siya sa mata. At ano ang gumagawa ng isang babae na isang mabuting asawa? Ingrid. Ang pakikipagtalik sa asawa ng iba. Nagkaroon ng katahimikan sa mesa. Hindi ko iyon ibig sabihin. Bulong niya. Ay, pasensya na. Kinakabahan akong tumawa. Ang ibig kong sabihin ay ang pagiging suporta. Pakipasa ang patatas. Tinamaan ako ni Arturo ng tingin na nakamamatay. Andrea, huwag kang kumilos ng kakaiba. Hindi ako kakaiba, sabi ko. Tumayo upang magbuhos ng mas maraming alak. Lumapit ako kay Ingrid. Hinahangaan ko lang ang pagkakaibigan niyo. Napakalapit. Nadapa ako sa alpombra. Ang pitsel ng pulang alak ay lumipad mula sa aking mga kamay at direktang dumapo sa lap ni Ingrid. Sigaw niya. Tumayo. Ang pulang likido ay sumingaw sa kanyang damit at bumalot sa kanyang tiyan. Malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang bilog na tiyan ng buntis. Diyos ko! Sigaw ko. Napakabagal ko at tanga. Sigaw ni Ingrid. Ganap na inalis ang kanyang maskara. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Ito ay seda. Kumalma ka. Sigaw ni Arturo. Tumatakbo patungo sa kanya at hinahaplos ang kanyang tiyan ng mga napkin. Ayos ka lang ba? Ayos ba ang bata? Ganap na katahimikan. Huminto si Arturo. Naintindihan niya kung ano ang kanyang sinabi. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Tinitingnan ako ni Valentina. Tinitingnan ako ni Ingrid. Hindi ako umiyak. Hindi ako humingi ng paumanhin. Nakatayo ako sa dulo ng mesa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako ngumiti. Ang bata. Ulit ko ng mahina. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, tulad ng isang granada na may nahugot na pin. Bulong ni Arturo. Ang ibig niyang sabihin ay ayos lang siya. Matalim na putol ni Valentina, tumayo.
Alam mo naman kung gaano kahina si Ingrid. At ikaw? Tinuro niya ako. Walang silbi. Hindi ka marunong magluto. Hindi ka marunong maglinis. At ngayon ay sinasaktan mo pa ang aming mga bisita. Sinabi ko sa aking anak na nagkakamali siya sa pagpapakasal sa basura na tulad mo. Karaniwan sa ganitong pagkakataon, magkukulubot ako. Hihingi ng paumanhin. Tatakbo upang kumuha ng mga tuwalya. Ngunit sa halip, kalmado kong pinunasan ang isang patak ng alak mula sa aking kamay. Umupo kayo, Valentina. Ano? Excuse me. Kumurap siya, nagulat. Sabi ko, umupo kayo. Tiningnan ko si Arturo. At lumayo ka sa kanyang tiyan. Alam nating lahat kung ano ang nandoon. Ikaw ay lasing. Sinubukan niyang kontrolin. Pumunta ka sa kwarto. Mag-uusap tayo mamaya. Lumapit ako sa sideboard at kinuha ang karaoke microphone, ang paborito niyang laruan. Anong ginagawa mo? Singhal ni Ingrid. Baliw ka! Marahil, ngumiti ako. Mayaman na baliw, hindi nila naintindihan. Kasi, simula ko, habang nililibot ang mesa, na parang pating, sa loob ng nakaraang 2 buwan, nakikinig ako sa inyong lahat. Narinig ko kung paano ako tinawag ni Valentina na probinsyana. Narinig ko kung paano ako tinawag ni Arturo na walang lasa. Narinig ko kung paano tumawa si Ingrid. Pinag-uusapan kung paano niya ire-remodel ang aking nursery. Nakinig ka? Bulong ni Arturo. Ah, darling. Higit pa sa pakikinig ang ginawa ko. Kinuha ko ang resibo at inihulog sa mesa. Butika. Petsa. 2 araw na ang nakakaraan. Bumili. Arturo. Prenatal vitamins. Ang kanyang bibig ay tahimik na bumukas at sumara. Pagkatapos ay inilabas ko ang dokumento ng seguro. Naaalala mo ba ito? Ito ay isang papel lamang mula sa seguro, bulong niya. Hindi. Malinaw kong sinabi. Ito ay isang post-nuptial agreement. Dito, kusang loob mong tinalikuran ang anumang karapatan sa ari-arian na ito. Kinumpirma mo na 100% ng pera ay pag-aari ko. At wala kang anumang karapatan sa ari-arian. Kung maghiwalay. Ikaw mismo ang tinalikuran mo ang penthouse, Arturo? Binuod ko. Ipinalit mo ang iyong gintong tiket sa 250,000 pesos bawat buwan. Namula ang mukha ni Valentina. Niloko mo siya. Hindi ito tatayo sa korte. Oo. Tiyak na tatayo ito, sabi ni Patricia, habang pumapasok sa silid. Alam mo, ang murang kaibigan ng abogado na nabanggit mo, kalmadong idinagdag ni Patricia. Sa katunayan, ako ang senior partner sa isa sa pinakaprestihiyosong law firm sa lungsod. Ang dokumentong ito ay perpekto. At ako? Sigaw ni Ingrid. Gayunpaman, iiwan ka ni Arturo. Mahal niya ako. Magiging pamilya kami. At mag-isa kang matitira, kasama ang iyong mga pusa. Talaga? Maikli akong tumawa. Kung gayon, Arturo, sabihin mo sa lahat kung saan mo nakuha ang pera. Para sa kotse ni Ingrid, para sa bagong damit ni Valentina, at para sa kompensasyon sa kasal. Pinagpawisan si Arturo, na parang katatapos lang ng marathon. Ako. Inipon ko ang mga ito mula sa mga komisyon. Hindi, sabi ko. Ninakaw mo ang mga ito mula sa Apex Group. Pinataas mo ang mga bill. Akala mo hindi ka mahuhuli. Dahil napakalaki ng kumpanya at walang makakapansin sa nawawalang pera. At ano ngayon? Sigaw ni Valentina. Hindi alam ng Apex Group ang tungkol dito. Lumapit ako sa pinto at inilagay ang aking kamay sa hawakan. Ito ang pinaka-interesante. Sabi ko, tinitingnan sila ng isa-isa. Hindi nyo sinikap na malaman kung sino ako. 'Di ba? Inakala nyo lang na si Andrea ay si Andrea lang. Anong pinagsasabi mo? Bulong ni Arturo. Hindi lang ako isang Valderrama. Sabi ko. Ang aking ama ay si Victor Valderrama, CEO, at may-ari ng Apex Group. Bumagsak ang katahimikan. Tulad ng isang konkretong slab. Kumapit si Valentina sa gilid ng mesa upang hindi bumagsak. Hindi! Ito ay kasinungalingan.
Ang iyong ama ay isang retirado sa Cebu. Nasa Cebu nga siya ngayon, tumango ako sa kanyang yate. Mukha si Arturo na malapit ng mawalan ng malay. Nagnanakaw siya sa ama ng kanyang sariling asawa. Tinawag niya ang tagapagmana ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho na walang lasa. Ikay, ikaw ang tagapagmana? Ang kanyang boses ay napatigil. Oo, sagot ko, at ang tanging dahilan kung bakit hindi kita sinisante sa unang minuto ay dahil gusto kong makita kung gaano kalalim ang bulok. Tiningnan ko siya ng may malamig na katahimikan at napakalalim nito. Andrea, darling. Lumapit sa akin si Arturo, itinaas ang kanyang mga kamay. Teka. Ipapaliwanag namin ang lahat. Nalito ako. Puwersahan ako ng mama ko. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Sigaw ni Valentina. Naghahanap na ng daan palabas. Hindi na tinatanggap ang mga paliwanag. Sabi ko, mayroon akong mga dokumento ng pagnanakaw. Mayroon akong recording ng inyong pagsasabuatan. Upang mandaya. Mayroon akong ebidensya ng pagtataksil. Kinatok ko ang microphone upang marinig ng lahat at upang walang sinuman ang mag-alinlangan. Gusto kong marinig ninyo kung ano ang eksaktong narinig ko sa gabi ng aking kasal. Upang maunawaan ninyo, hindi ako nagtago sa ilalim ng kama nang walang kabuluhan. Kinuha ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa Bluetooth speaker. Puno ang silid ng ingay. At pagkatapos ay sumabog ang boses ni Valentina. Matalim. Nakakalason. Mga insulto. Ang plano sa penthouse. Pangungutya, pagsasabuatan. Tinakpan ni Valentina ang kanyang tainga. Umiyak si Ingrid. Bumagsak si Arturo sa upuan. Hawak ang kanyang ulo. Ngunit hindi huminto ang recording. Ang aking nakaraang sarili, ang nanginginig sa ilalim ng kama, ay hindi nagsabi ng kahit isang salita. At gayon pa man, pinuno ng boses ni Valentina ang kainan, nang may nakakapasong kalinawan, kumukulubot si Arturo sa harap ng lahat, lalo pang lumulubog. Naging kulay abo ang kanyang mukha, na para bang naubos ang dugo mula sa kanya. Umiyak na si Ingrid, tumutulo ang maskara sa kanyang pisngi sa mga itim na agos. Kahit na nahuli sa sulok, sinubukan ni Valentina na mangagat. Patayin mo iyan! Kumulo siya sa telepono. Illegal iyan! Hindi ka maaaring mag-record ng mga tao nang walang pahintulot. Hindi iyan tatanggapin sa korte. Binawi ko ang telepono. Hindi siya pinayagang maabot ito. Sa katunayan, Valentina, kalmado kong sinabi sa gitna ng kaguluhan, kung kahit isang kalahok sa pag-uusap, ay alam na may recording, ito ay legal. At alam ko, kaya, oo, lahat ay ganap na legal. Sa sandaling iyon, ang pintuan sa harap, na binuksan ko ng maaga ng remote, ay bumukas. Mabigat na bota ang tumama sa sahig. Asul na flashing lights ang sumiklab sa labas ng bintana, sumasalamin sa mga pader ng penthouse na inakala nilang sa kanila. Unang pumasok si Patricia, hindi na nakasuot ng pajama. Nakasuot siya ng isang perpektong angkop na suit at sa kanyang mga kamay ay isang leather folder, tulad ng isang armas. Sinundan siya ng 2 uniformed officers at mga security personnel ng aking ama, si Detective Mendoza. Arturo, anunsyo ni Detective Mendoza sa matatag na boses. Arestado ka! Tumalon si Arturo. Tumalsik ang upuan. Arestado? Dahil saan? Wala akong ginawa. Ito ay isang away ng pamilya. Hindi dahil sa pagtataksil, G. Santos. Sabi ni Patricia. Lumapit ng may malamig na ngiti. Bagamat ito ay sapat na batayan, para sa mga dokumento ng agarang annulment na inihanda ko na. Arestado ka dahil sa pagnanakaw, misappropriation of funds, at pandaraya laban sa Apex Group. Ano? Sigaw ni Arturo. Sumandal ako sa mesa. Sinuri namin ang iyong mga account. Hindi ka nag-iipon ng mga komisyon. Gumawa ka ng 3 peking kontratista sa ilalim ng pangalang JRS Marketing. Nag-aproba ka ng mga bill para sa mga materyales na hindi kailanman dumating sa site. Sa huling 6 na buwan, naglabas ka ng mahigit 35 million ano. Na mula si Valentina,
Hindi ko alam kung saan galing ang pera. Sinabi niya na ito ay bonus. Kinuha ni Detective Mendoza ang posas. Miss Gomez, mayroon kaming mensahe kung saan mo siya inutusan kung paano hatiin ang mga transfer upang hindi mag-trigger ang mga tax notice. Ginagawa kang accomplice nito. Hindi, sigaw ni Valentina. Nang lumapit ang opisyal, ako ay isang disente na babae. Wala kayong karapatan na hawakan ako. Binuklat siya ng opisyal. Nang walang paggalang sa kanyang tinatawag na estado, ang metal na tunog ng posas ay ang pinakamagandang tunog na narinig ko kailanman. Umiyak si Ingrid habang idinidiin ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Gumawa ka ng isang bagay. Ipinangako mo na aalagaan mo kami. Tiningnan ni Arturo si Ingrid, pagkatapos ang kanyang ina, pagkatapos ay ako. Ang mga pulis ay pinipilipit na ang kanyang mga braso sa likod. Andrea, humihikbi siya. Please, kausapin mo ang tatay mo. Sabihin mo sa kanya, nabawiin ang kaso. Pipirmahan ko ang anumang gusto mo. Aalis ako ng bayan. Huwag mo lang akong ipadala sa bilangguan. Natatakot ako. Alam mo, may hika ako. Tiningnan ko siya ng totoo. Ang lalaking minahal ko noon ay mukhang isang kaawa-awa at mahinang tao na sumusubok magpakitang lakas at nabigo. Patawad, Arturo. Mahina kong sinabi. Ngunit ang walang lasa ay walang autoridad na pigilan ang isang kriminal na investigasyon. Iyo iyan. Nang dalhin siya sa pinto, tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Wala nang pagmamataas sa kanya, tanging takot. Patuloy na sumisigaw si Valentina. Nakilala niya ang mayor. Hindi iyon totoo. Ibinigay sa akin ni Patricia ang folder, ang annulment petition, at ang notice to vacate para sa mga hindi autorisadong residente. Lumapit ako kay Ingrid. Siya lamang ang walang posas. Nanginginig siya sa basang alak na damit. Mayroon kang 5 minuto, sabi ko. Kunin mo ang iyong bag at ang iyong mga kasinungalingan. Kung mananatili ka, tatawagan ko ang pulisya para sa trespassing. Ngunit ipinangako niya sa akin. Bulong niya. Tinitingnan ang walang laman na pintuan kung saan dinala si Arturo. Ipinangako rin niya sa akin. Sagot ko. Siya ay sinungaling. Ingrid, ikaw lang ang susunod. Tumakbo ka habang kaya mo pa. Tumalon siya at tumakbo. Hindi lumingon. Ang sala ay binalot ng katahimikan. Lumipas ang bagyo. Nag-iwan ng mga labi ng isang peking buhay. Mga nakabaligtad na upuan, maruruming baso, at ang eko ng katarungan. Ang puso ko ay kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Tiningnan ko si Patricia. Dahan-dahan siyang tumango sa akin, nang may paggalang. Ito ang sandaling iyon. Ang sandali kung kailan ko nabawi ang aking buhay. Kung nakarating kayo rito, mangyaring suportahan ako. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, at isulat ang numero 1 sa comments. At kung talagang nakarating ka hanggang sa dulo, salamat. Ibig sabihin ito, kasama ka sa bawat pagliko ng kuwentong ito. Ang iyong suporta ang nagtutulak sa akin na magpatuloy. Kaya isulat ang numero 1 para makita kita. At ngayon, bumalik tayo sa kwento. Ang mga araw pagkatapos ng pag-aresto ay naging isang daloy ng mga dokumento. Pirma, tawag, at mabilis na desisyon. Habang si Arturo ay ginugol ang gabi sa detention ng walang piyansa, na ang kanyang mga account ay inaresto. Nag-focus ako sa pagtanggal sa kanya mula sa aking buhay, tulad ng pagtanggal ng isang mantsa na ayaw mo nang makita. Una, ang pisikal na paglilinis. Ayoko na ng penthouse na iyon. Para sa akin, ito ay nadumihan. Kumuha ako ng isang team na nagpack ng lahat ng pag-aari ko. At inilabas ito nang hindi ko kailangang hawakan ang kahit isang bagay. Ang mga gamit ni Arturo, ang kanyang mga damit, ang kanyang gaming console, ang koleksyon ng limited edition sneakers na binili gamit ang ninakaw na pera, hindi ko sinunog. Iyon ay magiging badalasina ang gaming, dramatic at illegal. Sa halip, ipinadala ko ang lahat sa tanging natitirang address sa bahay ni Valentina.
Ngunit wala si Valentina doon. Lumabas na mas mahina ang kanyang posisyon kaysa sa inakala namin. Paulit-ulit niyang isinanla ang bahay upang mapanatili ang kanyang imahe. Pangalawang mortgage. Pangatlo, lahat para sa kapakanan ng hitsura. Nang dumating sa kanya ang mga gastos sa korte at biglang huminto ang daloy ng pera mula kay Arturo. Gumuho ang kanyang card house. Isang linggo, pagkatapos ng pag-aresto, tinawagan ako ni Patricia. Magugustuhan mo ito, sabi niya. Nang may kasiyahan, kinuha ng bangko ang bahay ni Valentina kahapon. Malaya siya sa piyansa, ngunit wala siyang matirhan. Sinubukan niyang umarkila ng motel. Blocked ang mga cards. Nakatayo ako sa bintana sa bahay ng aking ama nang marinig ko iyon. Nasaan siya ngayon? Tanong ko. Sa kapatid niya. Sagot ni Patricia. Iyong nagtawa sa iyong mga napkin. Natutulog si Valentina sa isang folding bed sa basement. Isang madilim na kasiyahan ang humigpit sa aking dibdib. Ang babae na nangutya sa retiradong sundalo ay nalalaman na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay araw-araw. Pagkatapos ay dumating ang pagdinig sa annulment. Mabilis, mahigpit, walang lugar para sa palabas. Nakakonekta si Arturo sa pamamagitan ng video call mula sa detention. Mukha siyang sirang-sira, hindi nag-ahit. May malalim na eye bags. Nakasuot ng orange na uniforme na nagpapakita sa kanya na mas kaawa-awa. Nang tanungin ng hukom kung kinukwestiyon niya ang annulment o ang valididad ng prenuptial agreement, umiling lang siya. Hindi, Your Honor. Bulong niya. Hindi pinalambot ng hukom ang mga salita. Inamin mo na pinirmahan mo ang pagtalikod sa karapatan sa ari-arian sa Ayala Avenue. Inamin mo rin ang pagtataksil. Ang naghabla ay nagbigay ng kumpletong ebidensya. Mayroon ka bang idaragdag? Tiningnan ni Arturo ang kamera. Sa loob ng isang segundo, nagtama ang aming mga mata sa malamig na screen. Nagkamali ako. Bulong niya. Gumawa ka ng ilang krimen. Pagwawasto ng hukom sa kanya. Naaprubahan ang annulment. Ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa naghabla. Kailangan mong bayaran ng gastos sa korte. Siyempre, hindi niya ito kayang bayaran. Ako mismo ang nagbayad. Ang huling buwis para sa pagtitiwala sa maling tao. Si Ingrid din ay hindi nakalusot, nang walang pinsala, nang walang suporta ni Arturo, at sa gitna ng eskandalong kumalat sa balita, nawalan siya ng trabaho sa butik. Mabilis kumalat ang mga tsismis sa aming mga bilog. Sinubukan niya akong kontakin isang beses. Nagpadala ng mahabang sulat ng pagpapaliwanag. Inilipat ang sisi kay Arturo at nagpakita ng sarili bilang biktima. Hindi ako sumagot, ipinasa ko lang ang sulat sa abogado niya. Hayaan nilang sirain ang isa't isa. At pagkatapos, ay sumunod ang huling suntok. Nagbigay ng testimonya ang aking ama sa korte bilang biktima. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi niya kailangan. Nakatayo siya ng tuwid na may presensya ng isang taong sanay na ang mundo ay yumuyuko sa kanya. Ang pagtitiwala ay ang salapi ng negosyo. Sabi niya, ninakaw ni G. Santos hindi lamang ang pera. Ninakaw niya ang pagtitiwala. Pumasok siya sa aking pamilya. Sa pamamagitan ng kasinungalingan, pinuntirya ang aking anak na babae at ginamit ang aking kumpanya bilang isang personal na alkansya. Siya ay hindi biktima ng sitwasyon, siya ay isang predator na nahuli. Ang hatol ay bumagsak na parang bakal na pinto. Si Arturo ay nahatulan ng 5 taon sa bilangguan. Si Valentina ay nakatanggap ng 2 taong conditional sentence at community service. Pangunahin dahil nagbigay siya ng testimonya laban sa kanyang sariling anak upang iligtas ang kanyang sarili. Ito ang kanyang huling pagtataksil. Pinagmasdan ko siya mula sa aking kinauupuan. Tiningnan ko ang mukha ni Arturo nang magbigay ng testimonya ang kanyang ina laban sa kanya. Ang pagkasira ay napakakumpleto, na sa isang sandali ay halos naawa ako sa kanya. Halos, nang matapos ang lahat, lumabas ako sa gusali ng korte. Maliwanag ang araw, sariwa ang hangin. Huminga ako ng malalim, na para bang sa unang pagkakataon,
ay pinupuno ko ang aking baga ng oxygen na walang amoy ng kasinungalingan at murang cologne na anul na ang kasal ko. Pumasok ako sa kotse. Sa pagkakataong ito sa aking tunay na kotse, isang Porsche 911 convertible na itinago ko sa lahat ng panahong ito. Ibinalik ko ang bubong at nagmaneho palayo. Iniiwan ang gusali ng korte at ang pamilya Santos sa rearview mirror. Nakaramdam ako ng mas magaan kaysa sa maraming taon. Ang babaeng maalikabok, nanginginig sa ilalim ng kama, ay wala na. Sa kanyang lugar, ay nakatayo ang iba, pinanday ng apoy, ngunit ang apoy ay nagiiwan ng mga peklat, at ang paggaling ay nangangailangan ng mas matagal na panahon kaysa sa paghihiganti. 3 taon na ang nakalipas. Ang paghihiganti ay tulad ng sugar rush, matalim, matamis, at pagkatapos ay bumabagsak. Nang humupa ang adrenaline ng pagkasira, may mas tahimik at mas mabigat na bagay ang nanatili sa akin. Ang aking sariling mga problema sa pagtitiwala. Sumisid ako sa trabaho at huminto sa pagtatago. Opisyal akong pumasok sa Apex Group bilang Chief Operating Officer at sinimulan kong gamitin ang aking buong pangalan Andrea bilang isang baluti. Nagtatrabaho ako ng 16 oras sa isang araw. Pinalalawak ang imperyo hanggang sa naging mas malaki pa ito. Sa Board of Directors, sinimulan akong tawaging Ice Queen, epektibo, mahusay, at ganap na hindi maabot. Dating. Imposible. Ang mga lalaki ay naging isang panganib. Ang bawat ngiti ay tila isang kalkulasyon. Nakikita ba niya ako? O ang bank account? Ang babae? O ang stepping stone? Ang tanging santuwaryo ay musika. Bilang isang bata, tumugtog ako ng piano, ngunit huminto. Nang makilala ko si Arturo, sinabi niya na ang classical ay boring. Ngayon, ginawa ko ang kabaligtaran. Bumili ako ng Steinway Grand Piano para sa aking bagong bahay, isang modernong glass sanctuary na nakatanaw sa ilog, malayo sa nadumihan na penthouse. Tuwing gabi, tumutugtog ako. Ibinubuhos ang galit, sakit, at kalungkutan sa mga Susi Chopin, Rachmaninoff, lahat ng nagpapahinga. Isang gabi, kinumbinsi ako ng aking ama na pumunta sa isang charity gala dinner para sa sining. Ayoko ng mga ganitong kaganapan. Mga plastik na ngiti, mamahaling champagne, mga taong nagbebenta ng mga ideya, bilang mga serbisyo. Sa loob lamang ng 1 oras, Andrea, sabi ng aking ama, habang inaayos ang kanyang tuksedo. Ito ay para sa symphony orchestra. Gusto mo ang orkestra, di ba? At pumunta ako. Nakatayo ako sa isang sulok na may mineral water. Tinitingnan ang aking email sa telepono at binibilang ang mga minuto hanggang sa makakaalis ako. Nang hindi nagmumukhang bastos, mukha kang mas gugustuhin mong magpabunot ng ngipin. Isang boses sa tabi ko ang nagsalita. Agad akong nanigas. Ang maskara ay bumalik sa lugar. Dahan-dahan akong lumingon. Siya ay matangkad. Malapad ang balikat. Maayos ang suot niyang tuksedo. Malinaw na hindi ito bago. At sanay na siyang gamitin. Ang kanyang madilim na buhok ay medyo gusot. At ang kanyang amber na mga mata ay mainit. Sa katunayan, malamig kong sagot. Mas gusto ko ang isang audit. Masyadong matagal ang root canals. Taimtim siyang tumawa, kaya nagkaroon ng mga kulubot sa dulo ng kanyang mga mata. Mateo San Juan, sabi niya. Iniaabot ang kanyang kamay. Arkitekto na nagdisenyo ng bagong pakpak ng museo. At ngayon ay nagtatago ako mula sa isang sponsor na gustong pag-usapan ang feng shui ng mga palikuran. Kinamayan ko siya. Ang kapit ay matatag, mainit, magaspang. May kalyo, ang mga kamay ng isang taong nagtatrabaho, at hindi lamang pumipirma ng mga tseke. Andrea, sabi ko lang. Andrea, ulit niya. Na para bang nilalasahan ang pangalan. Dahil nagtatago tayong dalawa. Gusto mo bang makita ang isang bagay na hindi ka panipaniwala? Ang acoustics ng pangunahing bulwagan. Kapag walang tao, hindi ka panipaniwala. Sa kabila ng pagiging praktikal, sinundan ko siya. Pumasok kami sa bulwagan sa panahon ng intermission. Ang entablado ay walang tao.
Maliban sa isang grand piano na nakatayo ng mag-isa, na para bang naghihintay ng isang tao. Sige, sabi ni Mateo. Itinuro ang instrumento. Nakita ko ang iyong mga daliri nang tumugtog ang quartet. Ikaw ay tumutugtog, di ba? Huminto ako sandali. Hindi pa ako nakakatugtog sa publiko sa loob ng maraming taon. Walang publiko dito. Ngumiti siya. Ikaw lang. At ang mga multo ni Mozart. Umupo ako. Inilagay ang aking mga kamay sa mga susi. At inilabas ang lahat ng nakakulong sa loob. Isang nocturne, puno ng pagkalungkot, sakit, isang bagay na matagal nang masakit, bago ko pa man siya makilala. Ang musika ay pinuno ang walang laman na bulwagan. Ito ay sumasalamin sa kahoy, umakyat sa mga dingding, at bumalik sa isang mainit na eko. Pinikit ko ang aking mga mata, at nakalimutan ang lahat. Ang panlilinlang, ang kahihiyan, ang takot, ang piano at ako lamang ang umiral. Nang matapos ako, ang katahimikan ay naging makapal at maganda. Idinilat ko ang aking mga mata. Tinitingnan ako ni Mateo. Hindi ang dekorasyon, hindi ang damit, kundi ako, ang aking mukha, parang may nakakita sa wakas kung ano ang nasa loob. Ito. Simula niya. Ang kanyang boses ay naging makapal sa emosyon. Ito ang pinakamalungkot at pinakamagandang bagay na narinig ko kailanman. Sino ang labis na nanakit sa iyo? Andrea, ang tanong ay tumama ng walang babala. Bigla akong tumayo, na para bang uminit ang sahig. Hindi mo iyan negosyo. Matalim kong sagot. Muling bumalik sa lugar ang mga pader. Kailangan ko nang umalis. Teka! Naabutan niya ako sa mga baitang ng entablado. Hayaan mo akong imbitahan ka sa hapunan. Isang tunay na hapunan. Hindi ang mga miniature canapé na ito. Hindi, sabi ko. Pinabilis ang aking lakad. Hindi kita iniimbitahan sa date. Sagot niya. Halos tumakbo. Para makahabol. Hinihiling ko na makilala ang isang taong kayang paiyakin ang piano. Huminto ako. Atalaama ka atalala ko. Balaaba atalala ko. Tiningnan ko siya sa mata. Mukha siyang tapat. Ngunit tapat din si Arturo. Kinuha ni Arturo ang aking maruming wallet. Ginawa niya ang tamang bagay ng daan-daang beses. Hanggang sa huminto siya. Hindi ko kaya, bulong ko. Hindi ko talaga kaya. Umalis ako sa gabing iyon. Tulad ni Cinderella. Ngunit sa halip na isang basag na tsinelas, nag-iwan ako ng unang bitak sa aking baluti. Hindi sumuko si Mateo. Hindi siya nagpadala ng bulaklak. Hindi siya nagpadala ng alahas. Kinabukasan, may dumating na package sa aking opisina. Isang bihirang koleksyon ng mga nota. Mga nakalimutang obra ng mga babaeng kompositor noong ika-19 na siglo. Ang tala ay nagsasaad. Para sa musikang walang kondisyon. Dinadaanan ko ang mga salitang ito gamit ang aking daliri. Walang kondisyon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip ko, marahil lang, kaya kong luwagan ng kahit isang buckle. Kinailangan niya ng 6 na buwan upang ako'y kumbinsihin na sumang-ayon sa isang tunay na hapunan. 6 na buwan ng kape. Mga usapan tungkol sa arkitektura, engineering, tungkol sa mga totoong bagay. 6 na buwan kung saan paulit-ulit niyang pinatunayan na hindi niya hinahabol ang aking apelido. Sa unang 3 buwan, hindi niya alam kung sino ang aking ama. Akala niya isa lang akong top manager. At nang sa wakas ay nalaman niya na ako si Andrea Valderrama, ang tagapagmana ng Apex Group. Hindi siya natuwa. Nagalit siya. Ayos. Unggol niya, habang nakasubsob ang noo sa lamesa ng cafe. Ngayon, kailangan kong mag-alala. Naiisipin ng lahat na ako ay isang money hunter. May ideya ka ba kung gaano kahirap bumili ng regalo sa kaarawan para sa isang babae na kayang bumili ng isang buong bansa? Hindi ko kailangan ng mga regalo, sabi ko. Maingat na pinagmamasdan siya. Makakatanggap ka ng isang gawang kamay na bahay ibon, bulong niya. Dahil iyon lang ang kaya kong gawin mismo, at hindi mo kayang bilhin. At ginawa niya ang isang bahay ibon para sa akin. Ito ay medyo kurbado. Hindi pantay ang pintura. At gayon paman,
Inilagay ko ito sa mantelpiece, sa tabi ng mga bagay na napakamahal na. Sa tabi nito, biglang nawalan ng halaga ang mga ito. Ang maliit na bahay ibon na iyon ang naging pinakamahalagang bagay sa silid. Ang tunay na pagsubok ay naghintay sa akin nang iminungkahi niya na ipakilala ako sa kanyang pamilya. Natakot ako. Inaasahan kong makita ang isa pang Valentina. Inaasahan ko ang paghuhusga na tinakpan ng ngiti o panunukso na may nakatagong intensyon. Ngunit ang pamilya ni Mateo ay nakatira sa isang maingay at magulo na bahay sa labas ng lungsod. Ang kanyang ina ay dating guro. Ang kanyang ama ay isang mekaniko ng kotse. Pinutol nila ang isa't isa. Sabay-sabay silang nagsasalita. Malakas na tumatawa. At nagyayapos na. Para bang ang pag-ibig ay ang pinakakaraniwang bagay sa mundo. Aba, ikaw pala si Andrea. Ang nagpepiano. Sigaw ni Tita Maria. Habang niyayakap ako. Amoy kanela at fabric conditioner. Mateo, sa wakas ay pumili ka ng isang mas matalino kaysa sa iyong sarili. Panahon na. Dagdag ng isang tao na tumatawa. Nagsimula na kaming mag-alala. Walang nagtanong tungkol sa aking pera. Walang nagtanong tungkol sa kumpanya ng aking ama. Tinanong nila ako kung gusto ko ang maanghang. Oo. Nanonood ba ako ng football? Hindi. Ngunit matututunan ko. At gusto ko bang makita ang mga larawan ni Mateo na walang saplot sa banyo noong sanggol siya? Oo, syempre. Ito ay normal. Ito ay ang buhay na hindi ipinangako ni Arturo at hindi kailanman ibinigay. At gayon paman, ang multo ni Arturo ay hindi ako iniwan. Palagi akong naghihintay ng pagtama. Naghihintay ako na humingi ng utang si Mateo o napag-usapan ng kanyang ina ang isang deal sa negosyo. Hindi ito nangyari. Dumating ang turning point pagkatapos ng isang taon ng aming relasyon. Inatake sa puso ang aking ama. Wasak ako. Nagpabalik-balik ako sa koridor ng ospital na parang isang nahuling hayop. Takot na mawala ang huling suporta sa aking buhay. Sinubukan kong itulak si Mateo. Umuwi ka na. Sabi ko sa kanya, hindi mo kailangang manatili dito. Mahaba ang gabi. Hey, Andrea. Malumanay niyang sagot. Pinaupo niya ako sa isang upuan. Isinabit ang kanyang jacket. Sa aking mga balikat, pumunta sa vending machine at bumalik na may kakilakilabot na kape at umupo siya sa tabi ko. Hawak ang aking kamay sa loob ng 12 oras ng tuloy-tuloy. Hindi siya tumitingin sa telepono, hindi nagrereklamo, hindi ginagawa ang lahat para sa kanyang sarili. Nandyan lang siya. Nang magising ang aking ama, nalito at nagrereklamo. Si Mateo ang unang nagbiro. Don Victor, nagpakasakit kayo para lang hindi ninyo kami makalaro ng golf sa susunod na linggo. Tumawa ang aking ama. Mahina, ngunit tumawa. Tiningnan niya si Mateo. Pagkatapos ay ako. Nakita niya kung paano ako tiningnan ni Mateo. Pagod. Ngunit may katapatan na walang hinihinging kapalit. Kalaunan, nang ihatid ko si Mateo sa kotse, bumagsak ako. Bakit ka napakabait sa akin? Tanong ko habang lumuluha. Komplikado ako. Hindi ako mapagkakatiwalaan. Basag ako. Huminto si Mateo. Hinawakan ako sa balikat at tiningnan ako sa mata. Hindi ka basag, Andrea. Ikaw ay nakaligtas. Ikaw ang pinakamalakas na babae na kilala ko. At mahal kita. Hindi ang tagapagmana. Hindi ang direktor. Patuloy niya. Mahal ko ang babae na nagtatago sa ilalim ng kama para biruin ang kanyang asawa. Dahil mayroon siyang mapaglarong puso. Mahal ko ang babae na tumutugtog ng malungkot na melodies sa piano. Mahal kita, nang gilalas ako. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya tungkol sa kama. Paano mo nalaman? Bulong ko. Nagsasalita ka sa pagtulog mo. Ngumiti siya nang may kahihiyan. May tungkol sa alikabok sa ilalim ng kama at mga biyenan. Tumawa ako sa gitna ng aking mga luha. Tunay na tumawa. Pagkatapos ng 10 taon mula ng gabing iyon, nag-propose si Mateo sa akin. Walang flash mob. Walang katawa-tawa na diamante.
Isang ordinaryong Martes. Nagluluto kami ng hapunan. May hawak siyang kahoy na kutsara. "Pakasalan mo ako," sabi niya. At agad, na para bang kailangan niyang linawin ang lahat. Pinirmahan ko na ang prenuptial agreement. Nasa Patricia ito. Sinasabi doon na aalis ako kasama ang aking pinagmulan, kasama ang aking mga instrumento, at ang aking hitsura. Ikaw lang ang gusto ko. Hinanap ko sa kanyang mukha ang isang panlilin lang, isang nakatagong kalkulasyon, ang maliit na print. Wala. Tanging pag-ibig. Oo, sabi ko. Ngunit ang bahay ibon ay mananatili sa akin. Ang buhay ay may paraan ng pagbuo ng mga bilog. Kapag akala mo ay matagal mo na silang iniwan. 5 taon na ang nakalipas. Mula ng annulment, ako ay 35 taong gulang. Kasal kami ni Mateo at nabubuhay sa boring na kaligayahan, sa pinakamabuting kahulugan, kalmado, matatag, totoo. Nagkaroon kami ng isang anak na babae, si Anya, 2 taong gulang, na may matigas na panga ng aking ama at amber na mga mata ni Mateo. Isang maulan na araw, lumabas ako sa headquarters ng Apex Group. Naghihintay ang driver na may payong, ngunit huminto ako. Sa pasukan ng parking lot, may isang babae na nakikipagtalo sa security. Mukha siyang matanda, mas matanda kaysa sa dapat. Kulay abo ang kanyang buhok, manipis ang kanyang damit, at may hawak na balde ng panlinis. "Kailangan ko lang siyang kausapin," sigaw niya sa malat na boses. Nakilala ko ang boses na iyon. Wala na rito ang dating awtoridad at pagiging matalas, ngunit hindi pa rin ito matutularan. "Valentina Gomez," bulalas ko. Lumingon siya. Payat ang kanyang mukha. Malalim na kulubot ang pumutol sa balat sa paligid ng kanyang bibig. At nang makita niya ako na nakasuot ng isang perpektong suit, puno ng lakas at tagumpay, bumagsak ang kanyang mga balikat. "Andrea," hiyaw niya. Tumango ako sa guwardiya. "Ayos lang, Stepan." Lumapit ako kay Valentina. Pinanatili ang distansya. "Ano ang kailangan mo?" tanong ko. "Kung dumating ka para linisin ang back service entrance." Malupit iyon. Oo, ngunit ang babaeng ito ay nagplano na iwanan ako ng walang tahanan. "Hindi ako nagtatrabaho," sabi niya na nanginginig ang mga kamay. "Nandito ako para magmakaawa." Si Valentina, nagmamakaawa. Ang kabalintunaan ay halos hindi ko kayang tiisin. Nagmamakaawa. Para saan? Tanong ko. Hindi pinalambot ang aking boses. Hirap siyang lumunok. Ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang punit-punit na sapatos, na parang umaasa na makatago roon. Tungkol sa bata. Si Glenn. "Sino si Glenn?" "Ang anak ni Arturo," mahinang sabi niya. "Ang anak ni Ingrid. Siya ay 5 taong gulang." Umalis si Ingrid. 2 taon na ang nakakaraan. Nakilala niya ang isang truck driver at iniwan niya sa akin. Sabi niya ayaw niya ng abala. Iniwan ni Ingrid ang kanyang sariling anak. Hindi ito nakakagulat sa akin. Ngunit ang sumunod ay nagpakulubot sa aking dibdib. At may sakit siya. Idinagdag ni Valentina. Nabasag ang kanyang boses. May leukemia si Glenn. Wala kaming siguro. Ang gobyerno ay sumasakop lamang ng bahagi. Kailangan niya ng espesyalista. Kailangan niya ng tulong. Tiningnan niya ako. At sa unang pagkakataon, nakakita ako ng tunay na luha. Hindi ang teatral na luha na ginamit niya noon. Ito ay luha ng isang lola na nanonood ng isang bata na unti-unting namamatay. Si Arturo ay nasa bilangguan pa rin. Patuloy niya. Wala siyang magawa. Naglilinis ako ng mga bahay, ngunit hindi ito sapat. Alam kong kinamumuhian mo kami. Alam kong karapat-dapat kami dito. Ngunit si Glenn ay inosente. Bata lang siya. Nakatayo ako sa ulan. Nakikinig sa pagpatak ng tubig sa payong. Tiningnan ko siya. Sirang-sira, lumiliit, at sa aking isipan, tulad ng isang lumang lason, lumitaw ang pariralang iyon. Mula sa gabi, sa ilalim ng kama. Wala siyang ideya. Ito ay isang magandang palabas lamang.
Isang alon ng galit ang bumangon sa akin. Bakit ko siya tutulungan? Ang bata ay isang buhay na patunay ng pagtataksil. Mga sugat na may pangalan at mukha. At pagkatapos ay naisip ko si Anya, ang aking anak na babae, natutulog sa bahay, malusog, mainit, at ligtas. Naalala ko ang aking ina, namatay na may basag na puso, at gayon pa man ay hindi binitawan ang kabaitan. Hindi kita bibigyan ng pera, direkta kong sinabi. Kumurap si Valentina, na para bang iyon mismo ang inaasahan niya. Hindi kita bibigyan ng pera, ulit ko, dahil hindi ako nagtitiwala sa iyo. Ngunit sabihin mo sa akin ang pangalan ng ospital. City Children's Clinical Hospital. Bulong niya. Tumango ako. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Direkta akong kakausap sa ospital. Kung nandoon nga ang bata, at kung may sakit nga siya, babayaran ko ang kanyang paggamot nang hindi nagpapakilala. Mayroon ang Apex Group ng Charitable Foundation. Ire-record namin ito bilang isang donasyon. Tiningnan niya ako, na para bang hindi niya maunawaan ang mga salita. Bumukas ang kanyang bibig, ngunit walang tunog. Pagkatapos, dahan-dahan, lumuhod siya sa basang aspalto. Salamat. Umiiyak siya. Hawak ang laylayan ng aking pantalon. Salamat. Ikaw ay isang anghel. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Lumayo ako. Pinalaya ang aking binti. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay habang tinitingnan ang kanyang kahihiyan. Tanging isang mapait na awa. Tumayo ka, Valentina, sabi ko. Hindi ako anghel. Ako ay isang ina lamang. At tungkol kay Arturo, walang sinabi. Ayoko siyang malaman. Pinunasan niya ang kanyang ilong ng kanyang manggas. Nagtatanong siya tungkol sa iyo. Nagsusulat ng mga liham. Hindi mo kailanman sinasagot. Sinusunog ko ang mga ito. Sagot ko. Tumalikod ako. Paalam, Valentina. Naglakad ako papunta sa kotse. At nang umupo ako sa leather seat, may bumitiw sa loob ko. Hindi ito pagpapatawad. Ito ay iba. Ang katiyakan na hindi ko hahayaan ang kanilang kadiliman. Nalasonin ako. Nang gabing iyon, niyakap ko si Anya, nang bahagyang mas mahigpit kaysa sa karaniwan. Naramdaman kong sapat na iyon, na ang bilog ay nagsara, ngunit ang universo ay mayroon pang isang card na natitira, at ito ay matalim. Isang buwan pagkatapos kong sumang-ayon na bayaran ang paggamot ni Glenn, nakatanggap ako ng abiso mula sa correctional service. Naghiling si Arturo ng pagpupulong. Karaniwan, ay itinatapon ko ang mga sulat na iyon. Nang hindi binubuksan, ngunit may nakakabit na sulat kamay. Isang nakababahalang sulat na nagpatindig ng aking balahibo. Tungkol kay Glenn, at kung bakit hindi ka kailanman nagbuntis. Kailangan mong malaman ito. Nanlamig ang aking dugo. Sa panahon ng aming kasal, at matagal bago iyon, hindi kami kailanman gumamit ng proteksyon. Gusto ko ng anak. Buwan-buwan akong umiiyak kapag negatibo na naman ang pregnancy test. Hinahaplos ni Arturo ang aking buhok at sinasabing, mangyayari ang lahat sa tamang panahon. Pumunta ako sa maximum security prison. Abuhin ng mga pader. Amoy ng matapang na panlinis at kawalan ng pag-asa. Umupo ako sa harap ng makapal na salamin. Dinala nila siya. Mukhang tumanda si Arturo ng 20 taon, na panipis na buhok, maputlang balat, at halatang paika-ika maglakad. Nawala ang kanyang kayabangan. Ang natira na lang ay isang nakayukong figura ng pagkatalo. Kinuha niya ang telepono. Kinuha ko rin ang akin. Andrea, paus niyang sinabi. Napakaganda mo. Masaya ako, Arturo. Sagot ko. Naging taong hindi mo kailanman ginustong maging ako. Alam ko ang tungkol kay Glenn. Sinabi sa akin ng iyong ina. Ginawa ko ito para sa bata. Hindi para sa iyo. Tumango siya. Hindi nakipagtalo. Alam ko. Wala akong gaanong oras. Pumunta ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Ngunit kailangan kong linisin ang aking konsensya. Huminga siya ng malalim. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Oo, hindi ka baog, Andrea. Sabi niya. Pinilit ako ng aking ina. Tila naiwan ng hangin sa aking dibdib. Anong ginawa? Lumunok siya.
na parang kinakamot siya ng mga salita mula sa loob. Dinudurog niya ang mga emergency contraceptive pills at inihahalo ang mga ito sa iyong mga smoothie. Yung mga ginagawa niya tuwing linggo. O kaya pinapalitan niya ang iyong mga bitamina ng mga pekeng tableta. Umikot ang silid. Ang sahig ay tila gumagalaw ng mabagal at nakakahilo. Bakit? Bulong ko. Dahil sinabi niya, kung mabubuntis ka, mas magiging mahirap ang diborsiyo. Sagot niya. Ang bata ay magtatali sa atin ng 18 taon. Gusto niya ng malinis na paghihiwalay. Pagkatapos makuha ang penthouse, huminto siya. At ang sumunod na sinabi niya ay mas malala pa. At sinabi niya na hindi tayo maaaring makipagsapalaran na magkaroon ng anak na may halong genes mo sa aming lahi. Gusto niya si Ingrid ang magluwal ng tagapagmana. Sinakluban ako ng matinding pagduduwal, na halos himatayin ako. Hindi lang iyon kasakiman, iyon ay pandarahas. Nakialam sila sa aking katawan nang hindi ako hinahawakan. Nilalason ako mula sa loob para hindi ako mabuntis. Habang umiiyak ako sa balikat ni Arturo. Dahil sa kawalan ko ng kakayahang magkaanak, nag-init ang aking mga mata hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. At hinayaan mong mangyari iyon? Singhal ko. Hinayaan mo silang gawin iyon sa akin. Umiyak si Arturo. Naging mahina ako. Natakot ako sa kanya. At naging sakim ako. Patawarin mo ako, Andrea. Pero tingnan mo. Isa itong biyaya, hindi ba? Isipin mo. Kung nagkaroon tayo ng anak, matatali ka na sa akin habang buhay. Pero ngayon, malaya ka na. May iba ka ng buhay. Tama siya sa pinakamasakit at pinakabaluktot na kahulugan. Kung nagkaroon ako ng anak sa kanya, hindi ako makakawala ng tuluyan. Palagi ko siyang palalakihin. Kasama ng isang kriminal, si Valentina Gomez, ay habang buhay na mananatili sa aking buhay. At ang aking anak na si Anya ay hindi kailanman isisilang. Tama ka, sabi ko sa nanginginig na boses. Isa itong biyaya. Dahil ang mga anak ko ay kailanman hindi magkakaroon ng kahit isang patak ng iyong bulok na dugo. Tumayo ako. Andrea, teka. Sigaw niya. Sa loob ng 20 taon ay magkakaroon ako ng parol. Pwede ka bang magsabi ng magagandang bagay tungkol sa akin? Tutal tinulungan mo naman si Glenn. Tiningnan ko siya mula sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang kakapalan ng mukha ay nagpatawa sa akin ng isang walang lamang halakhak. Tinulungan ko si Glenn dahil isa siyang inosenteng bata. Sabi ko, ikaw ay isang nasa hustong gulang na lalaki na hinayaang lasonin ang sarili niyang asawa. Wala akong sasabihing maganda tungkol sa iyo. Higit pa rito, ipapadala ko ang recording ng pag-uusap na ito sa parole board. Sana mabulok ka rito. Ibinagsak ko ang telepono. Lumabas ako ng bilangguan at tumama sa akin ang sikat ng araw na parang isang sampal. Naglakad-lakad ako nang walang patutunguhan hanggang sa makarating ako sa isang upuan sa parking lot at doon ako bumagsak. Umiyak ako para sa sanggol na inakala kong imposible. Umiyak ako dahil sa pang-aabuso. Ngunit higit sa lahat, umiyak ako dahil sa ginhawa. Hindi ang sarili kong katawan ang bumigo sa akin. Iyon ay lason ng iba. Natagpuan ako ni Mateo kinalaunan. Tinawagan ko siya dahil hindi ko kayang magmaneho. Niyakap niya ako habang ako'y nanginginig. Hindi na nila ulit magagawang saktan ka pa, pangako niya. At sa unang pagkakataon, naniwala ako sa kanya. Lumabas na ang lihim. Ang lason ay tuluyan nang naalis. At sa wakas ay naramdaman kong malinis na ako. Makalipas ang 10 taon, ang Apex Group ay naging isang pandaigdigang conglomerate. Ako ang naging CEO. Pumanaw ang aking ama. 1 taon na ang nakalipas. Nang mapayapa, sa kanyang pagtulog, sa kanyang burol, ay dumalo ang mga senador, mga kakumpetensya, at libo-libong empleyado na gumagalang sa kanya. At ako ang nasa timon, hindi na ako ang babaeng nagtatago sa ilalim ng kama. Ako ay naging isang taong kayang kontrolin ang isang buong silid sa isang tingin lang. 12 taon na kaming kasal ni Mateo. Mayroon kaming 2 anak, si Anya, 17 taong gulang, at ang aming anak, na lalaking si Paolo, 10 taong gulang.
Nakaupo kami sa terasa ng aming rest house sa Tagaytay. Ito ay isang kakaibang tahimik na araw, isa sa mga araw na tila mapanlinlang na payapa. Ma, sabi ni Anya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang telepono. Siya ay maganda, matalino, at may pagkaromantika na nananakot sa akin dahil masyado siyang nagpapaalala sa aking sarili noong aking kabataan. Pwede ko bang imbitahan si Carlo ngayong weekend? Si Carlo ang bago niyang nobyo, kapitan ng basketball team. Kaakit-akit, masyadong kaakit-akit, mabilis kaming nagkatinginan ni Mateo. Yung parehong lalaking nakalimutan ng wallet nang magpunta kayo sa sinehan noong nakaraang linggo? Tanong ko, makakalimutin lang siya. Pagtatanggol ni Anya. Napakabait niya. Sabi niya. Gusto niya na hindi ako mukhang pera tulad ng ibang babae. Tumunog ang lahat ng alarma sa utak ko. Gusto niya na hindi ako mukhang pera. Ang parehong linya, ang mismong linyang ginagamit ng mga Maninila sa simula. Imbitahan mo siya, sabi ko. Gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. Pinisil ni Mateo ang aking tuhod sa ilalim ng mesa. Naintindihan niya ang lahat ng walang salita. Wala akong balak na ipagbawal ang anuman. Ako ay magmamasid. Susuriin siya. Nang dumating si Carlo ng weekend na iyon, magalang siya, masyadong magalang. Pinuri niya ang aming bahay, mga kotse, mga likhang sining, at lalong naging magiliw kay Mateo. Nagtatanong tungkol sa architectural firm nang may labis na interes sa profit margin, sa mga numero, at kung paano tumatakbo ang negosyo. Sa oras ng hapunan, nagpa siya akong gumawa ng isang eksperimento. Carlo, sabi ko, na parang kaswal lang. Sabi ni Anya, naghahanap ka raw ng summer internship. Opo, Tita Andrea. Ngumiti siya. Nagpapakita ng kanyang perpektong mga ngipin. Ikalulugod ko po sanang matuto. Mula sa pinakamagagaling. Marahil sa Apex Group. Kung ganon. Sabi ko, meron kaming bakante ngayon. Fieldwork. Pagbuhos ng semento. Simula alas 5 ng umaga. Minimum wage. Pero humuhubog ng pagkatao. Kung mapapatunayan mo ang sarili mo. Sa susunod na tag-init, mag-uusap tayo tungkol sa opisina. Maingat akong nagmasid. Nanginig ang kanyang ngiti. Nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Sabi niya. Tinitikhap ang kanyang lalamunan. Naisip ko po sana ay sa strategy o marketing. Hindi po talaga ako pang physical labor. Ang estratehiya ay itinatayo rin mula ibaba pataas. Dagdag ni Mateo. Humihigop ng alak. 3 taon akong nagbuhat ng mga materyales bago ako humawak ng mga blueprint. Tiningnan ni Carlo si Anya na may halong gulat at inis. Babe, hindi ba't sinabi mong kayang ibigay ng mama mo ang mas magandang posisyon para sa akin? Ang pagbubuhos ng semento ay medyo mababa sa aking antas, hindi ba? Natigilan si Anya. At doon bumagsak sa mesa ang boses ng aking ama na parang isang bato. Mababa sa antas mo. Nagbuhos ako ng semento. Nagtayo ng mga pader ang aking ama. Gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kinakabahang tumawa si Carlo. Sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Ay, opo. Pero kailangan po nila iyon. Tayo po. Alam nyo na. Nabibilang tayo sa elite. Naging makapal ang katahimikan. Mabigat. Sa tingin ko, mas mabuting umalis ka na. Tahimik na sabi ni Anya. Ano bang masama sa sinabi ko? Sabi ko, mas mabuting umalis ka na. Nanginginig ang boses niya, ngunit hindi siya umatras. Binuo ng pamilya ko ang buhay na ito sa pamamagitan ng hirap at trabaho. Kung iniisip mo na ang paggawa ay nakakababa ng pagkatao, ibig sabihin, mas nakakataas ako sa iyo. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi na niya kailangang magtago sa ilalim ng kama para maintindihan ito. Natutunan niya ang aral ng walang lason. Mayroon siyang kumpiyansa na wala ako sa kanyang edad. Umalis si Carlo, labag man sa kanyang kalooban. Nang sumara ang pinto, lumapit sa akin si Anya at niyakap ako. Alam mo ba? Oo. Naghihinala ako. Sabi ko, hinahagkan siya sa noo. Palagi mong tingnan kung paano tinatrato ng mga tao ang mismong trabaho, hindi ang pabuya. 1 linggo pagkatapos ng pangyayari kay Carlo,
Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang palliative care center sa Maynila. Tungkol ito kay Valentina Gomez. Namamatay siya dahil sa ovarian cancer. Wala na siyang kasama sa buhay. Pinalayas siya ng kanyang kapatid na babae. Maraming taon na ang nakalipas. Nasa bilangguan pa rin si Arturo. Minsan siyang lumabag sa mga kondisyon ng kanyang parol. Kaya't ibinalik siya sa loob. Matagal nang naglaho si Ingrid. Inilagay niya po kayo bilang emergency contact. Maingat na sinabi ng nurse. Hindi ko po alam kung bakit. Pero panay ang pakiusap niya na pumunta kayo. Pumunta ako. Hindi marangya ang lugar, ngunit malinis ito. Nakahiga si Valentina sa isang makitid na kama. Nangayayat na animoy isang kalansay na binalutan ng papel. Wala nang natira sa babaeng may makintab na sapatos at matalim na dila. Huminto ako sa pinto. Pumunta ka! Paos niyang sabi. Halos hindi makahinga. Pumunta ako. Sagot ko. Bakit? Dahil nanalo ka. Hindi ko ito sinabi ng may pagmamayabang. Ngunit iyon ang payak na katotohanan. Nanalo ako sa laro na sinubukan niyang dayain. Buhay ako, minamahal, at ligtas. Siya ay namamatay ng nag-iisa. Tuyong tumawa si Valentina. At ang kanyang pagtawa ay nauwi sa pag-ubo. Oo, nanalo ka. Mas matalino ka pala kaysa sa inakala ko. Akala ko, mabait ka lang. Hindi ko alam na ang kabaitan pala ay maaaring magkaroon ng pangil. Ang mabubuting tao ay natututong magpatubo ng pangil, sabi ko. Kundi, sila ang lalamunin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng sandali. Si Glenn! Maayos na siya. Bulong niya. Nakapagtapos na siya ng kolehiyo. Isa na siyang nurse ngayon. Alam niyang ikaw ang nagbayad ng lahat. Tinatawag kanyang guardian angel. Alam ko, sabi ko. Sinusubaybayan ko ang buhay niya. Si Arturo, bulong niya, na tila may bigat na 1 tonelada ang pangalan. Isa siyang hangal. Sinira ko siya. Gusto ko siyang kontrolin at ginawa ko siyang mahina. Sa sobrang hirap, iminulat niya ang kanyang mga mata. At sinubukan ko rin iyon sa iyo. Hindi ka nagtagumpay. Sabi ko. Itinuro niya ang bedside table gamit ang nanginginig na kamay. May ibibigay ako sa iyo. Isang liham. Huwag mong bubuksan hanggat hindi pa ako nawawala. Kinuha ko ang sobre. Magaan lang ito. Andrea. Nanghihina ang kanyang boses. Natatakot ako. Tiningnan ko siya. Ang babaeng humamak sa akin. Nilason ako. Tinangkang nakawin ang aking kinabukasan. Kinamuhian ko siya. Ngunit hindi ko maaaring hayaang mamatay ang isang tao sa takot. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Malamig ito. Ipikit mo na ang iyong mga mata, Valentina. Tahimik kong sinabi. Tapos na ang lahat. Bumitaw ka na. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko taglay ang hindi inaasahang lakas. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At pagkatapos ay lumambot ang kanyang kamay. Naging isang tuwid na linya ang monitor. Wala na siya. Lumabas ako sa koridor at binuksan ang liham. Sa loob ay may isang pirasong papel at isang lumang kupasing na litratong Polaroid. Si Arturo, nasanggol pa lamang na nasa kandungan ni Valentina. Sa larawang iyon, siya ay bata pa, halos puno ng pag-asa, hindi pa pinatitigas ng kasakiman. Nakasulat sa liham, Andrea, kinamuhian kita dahil nasa iyo ang mga bagay na gusto ko at hindi mo kailangang agawin ito. Mula sa buhay. Mayroon kang liwanag. Sinubukan ko itong kunin mula sa iyo. At sa huli ay sinunog ko ang aking sarili. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa aking anak. Ngunit pinilit ko siyang mawala ka. Wala akong iniiwan sa iyo. Dahil wala akong anumang pag-aari. Ngunit iniiwan ko ang katotohanan ito. Hindi ka lang basta nakaligtas mula sa akin. Nahigitan mo ako. Pakisabi kay Glenn na maging isang mabuting tao. Tiniklop ko ang papel. Hindi ako nakaramdam ng pagdiriwang. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Binayaran ko ang kanyang cremation at ipinadala ang mga abo sa bilangguan upang matanggap ito ni Arturo. Iyon ang huling bagay na ginawa ko para sa pamilyang iyon. Ngayon ay nandito na naman kami sa aming bahay bakasyunan malapit sa dagat.
Ang hapon ay unti-unti nang nagiging gabi. Ang kalangitan ay nakulayan ng matitingkad na kahel at malalambot na lila. Nakaupo ako sa terasa habang may hawak na isang baso ng aged wine. Ang klase ng alak na ipagpapalit sana ni Valentina Gomez ng kanyang kaluluwa. Sa ibaba sa buhanginan, sinusubukan ni Mateo na turuang magpalipad ng saranggola si Paulo. Si Anya naman ay nakahiga sa isang tuwalya at nagbabasa, parang isang mas batang bersyon ng aking sarili. Ngunit may mas matibay na paninindigan. Buo na ang buhay ko. Maingay, magulo, at ito ay totoo. Iniisip ko ang gabing iyon. Halos 20 taon na ang nakalipas. Ang alikabok sa ilalim ng kama, ang amoy ng kahoy na sahig, ang nakakadurujing bigat ng pagtataksil. Naaalala ko ang sandaling halos manatili ako roon. Sa segundong iyon sa dilim na naisip kong, baka pwede ko pang ayusin ang lahat, baka kung mamahalin ko siya ng sapat, pipiliin niya ako, sa halip na ang pera. Salamat sa Diyos at hindi ko pinakinggan ang boses na iyon. Salamat sa Diyos, pinili ko ang galit. Salamat sa Diyos, pinili ko ang digmaan. Madalas akong tinatanong, kung paano ako muling natutong magtiwala, kung paano ko nagawang mahalin si Mateo, nang hindi binubusisi ang mga bulsa niya para maghanap ng mga resibo. Tinuruan ako ng dilim, kung paano makilala ang liwanag. Tinuruan ako ni Arturo, kung ano ang hindi pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Ang pag-ibig ay hindi isang lihim na plano. Ang pag-ibig ay hindi isang pagtatangka na patayin ang ilaw ng iba para hindi sila lumiwanag ng higit pa sa iyo. Ang pag-ibig ay si Mateo, na inukit ang isang tabinging bahay ibon, gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang pag-ibig ay ang aking ama, na nakatayo sa korte, at ipinagtatanggol ang aking pangalan. Ang pag-ibig ay ako, na nagbabayad ng chemotherapy para sa isang batang may sakit, kahit na dinurog ako ng kanyang ama mula sa loob. Ang pag-ibig ay nasa gawa. Ibinaba ko ang baso ko, at lumapit sa barandilya. Inangat ni Mateo ang kanyang ulo mula sa dalampasigan at kumaway. Andrea, tingnan mo, lumipad na. Ang saranggola ay hinuli ng hangin, lumaban sa pagpigil, at tumaas ng tumaas hanggang sa makahanap ng sapat na puwersa, upang manatili roon, sumasayaw sa gitna ng mga ulap. Nakikita ko! Sigaw ko pabalik. Napakaganda. Ang pangalan ko ay Andrea Valderrama. Ako ay isang ina. Ako ay isang CEO. Ako ay isang asawa. At ako ay isang babae na tumangging maging katawa-tawa sa kwento ng ibang tao. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Salamat sa paglalakbay kasama ko mula sa maalikabok na sahig ng isang honeymoon suite patungo sa paglubog ng araw ng isang mapayapang buhay. At tandaan, gaano man kadilim ang nasa ilalim, laging may daang palabas. Kailangan mo lamang na mag-ipon ng sapat na tapang para buksan ang pinto. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Karapat-dapat kayo dyan.